Ang ating kwento ay nagsisimula kay Makoto, ang palaboy na manlalakbay na hindi kailanman nanirahan sa isang lugar. Siya ay gumagala mula sa isang nayon patungo sa isa pa, dala ang isang dinatitinag na layunin, nangangaso ng mga goals at nilipol sila. Habang nagpapatuloy siya sa kanyang paglalakbay, sa wakas ay narating niya ang labas ng isang lungsod na kilala bilang Archelon. At hindi pa man niya nagagawa ang kanyang mga unang hakbang sa loob ng mga pader nito ay biglang sumugod sa kanya ang isang babae, hinihingal at sinakop ng matinding takot. Ang babae ay biglang huminto sa harap niya, nagmamakaawa sa isang tinig na nababalot ng desperasyon at pagmamadali, itago mo ako mula sa mga kamay ng mga gwardya na humahabol sa akin, at gagantimpalaan kita para sa pabor na ito ng pinakamagagandang regalo. Ang babae na ito ay walang iba kundi si Sally, ang prinsesa ng Arsen, nakilala sa pagtakas mula sa kanyang mga gwardya bawat ilang araw, na hinimok ng isang mabangis na pagnanais na lumabas sa lungsod at gumala sa mundo upang hanapin ang mga kamanghamanghang bagay nito, ang walang hanggang ambisyon. Ang kanyang patuloy na pagtakas ay walang iba kundi isang desperadong pagtatangka upang matupad ang kanyang pangarap na paglalakbay at kalayaan. Hindi nagtagal ay dumating ang mga gwardya, na naghahanap sa tumakas na prinsesa. Tinanong nila si Makoto tungkol sa kanya, ngunit taglay ang matalas na talino at mahinahong pagpipigil, itinago niya si Sally nang hindi ibinunyag ang kanyang kinaroroonan. Kalaunan ay umalis ang mga gwardya na walang dala, at nang makalayo na sila, lumabas si Sally mula sa kanyang pinagtataguan na may matinding pasasalamat na nakaguhit sa kanyang mukha. Nagpasalamat siya kay Makoto sa pagtatago sa kanya at inalok ito ng gantimpala sa anyo ng masasarap na pagkain. Dinala niya ito sa isang tindahan ng pagkain at binilhan ito ng pie, napakagalante na prinsesa. Pagkatapos nito, pinasyal niya ito sa lungsod, at malinaw na hinahangaan ng mga tao sa bayan si Sally at lubos na nasanay sa kanyang patuloy na pagtatangka na tumakas mula sa mga gwardya. Para sa kanila, hindi ito kakaiba. Pagkaraan ng ilang sandali, pareho silang bumalik sa palasyo, kung saan naghanda si Sally ng hapunan para kay Makoto. Sinabi niya sa kanya, naghanda ako ng hapunan para sa iyo at pasayahin ang iyong kalooban. Ngayon, magkwento ka tungkol sa iyong sarili at sa iyong mga pakikipagsapalaran, dahil sabik na siyang umalis sa bayan, dahil nakita niyang napaka-boring nito. Binalaan siya ni Makoto na mapanganib ang mundo sa labas at masasaktan siya, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Sally. Namuo ang lungkot sa loob niya, at tahimik niyang sinabi na gumagabi na at dapat na siyang matulog. Ngunit sa kabilang panig ng lungsod, napakaraming kawan ng mga ghouls ang nagtipon na, naghahandang salakayin at sakupin ang kaharian. Kinabukasan, sina Makoto at Sally ay magkasamang naglalakad nang aminin niya ang kanyang agarang pagnanais na sumama sa kanyang mga paglalakbay. Sumagot si Makoto nang may mahigpit na babala, ang kanyang tono ay walang iniiwang lugar para sa negosasyon. Napakahirap ng landas na ito, at maaaring ikasawi mo. Sa sandaling marinig ni Sally ang matatag na babalang ito, sumibol ang takot sa kanyang puso, at tinalikuran niya ang kaisipang matagal nang nananatili sa kanyang isipan. Samantala, isa sa mga ghouls ang palihim na nagtungo sa palasyo ng hari. Nagbalat kayo bilang isang ordinaryong mamamayan na gustong makita ang hari para sa isang maliit na bagay. Nang makapasok siya sa silid ng trono, tinanggal niya ang kanyang sombrero, na nagpapakita ng malalaking sungay na naging dahilan upang umatras ang hari sa takot. Nanginginig, nagtanong ang hari, isa ka bang ghoul? Nagpakawala ang ghoul ng isang nakakatakot na mapangot siyang tawa at sumagot ng may lubos na kumpiyansa. Tama, at narito ako para maghatid ng isang malinaw na mensahe. Bibigyan mo kami ng 30 biktima bawat buwan, or lilipulin ko ang buong kaharian mo at ang lahat ng naroon. Nanginag ng malakas ang hari dahil sa matinding takot, lubos na hindi sigurado kung paano haharapin ang ganitong sakuna. Isa sa mga gulat na sundalo ang nagtangkang takutin ang ghoul, ngunit wala pang isang segundo, pinabagsak siya ng ghoul at pinaslang ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos ay bumalik ang ghoul sa hari at malamig na sinabi, hindi, huwag mong ibilang ang isang ito sa 30 biktima, bago umalis sa palasyo na parang walang nangyari. Paglabas ng ghoul sa palasyo, nakita niya si Makoto na naglalakad sa tabi ni Sally. Nanginag ang buong katawan ng ghoul sa takot, ang kanyang ekspresyon ay pumihit sa labis na pagkataranta bago siya tumakbo palayo sa palasyo, sabik na tumakas bago pa siya mapansin ni Makoto. Ngunit ano ang sikreto sa likod ng biglaang takot na iyon?
Nasulyapan ni Makoto ang tumatakas na ghoul at sa sandaling ibinaling niya ang kanyang mukha sa kanya, nagbago ang kanyang buong kilos. Naglaho ang kinang sa kanyang mga mata at nagdilim ang kanyang ekspresyon dahil sa masamang intensyon, at ang kanyang presensya ay nagliliwanag ng isang nakakabahalang aura, na parang may ilalabas siyang isang kapahapahamak. Humarap si Sally sa kanya upang magsalita, ngunit natuklasan niyang nawala na ito. Takot at nalilito, nagmamadaling tumungo si Sally sa palasyo, naakit ng kaguluhan at sigawan na umaalingaw mula sa loob. Sa loob, ang hari ay lubos na naliligaw, hindi makapagdesisyon kung paano tutugon sa paparating na kalamidad. Nagkawatak-watak ang mga tao at ang ilan ay humihingi ng digmaan at komprontasyon, habang ang iba ay naniniwalang kailangan nilang mag-alay ng mga sakripisyo upang maiwasan ang ganap na pagkawasak. Nang makita ng hari ang kanyang anak na si Sally, bumantong hininga siya ng malalim at sinabing, "May dapat akong aminin sa iyo, hindi ba't lagi mo nang hinihiling na umalis sa bansang ito? Sige, binibigyan kita ng pahintulot ngayon." Gulat na tanong ni Sally nang hindi makapaniwala, ano ang nangyayari? Sa sandaling iyon, tumaas ang boses ng mga sundalo sa takot at isang napakalaking hukbo ng mga halimaw ang malapit nang sumalakay sa kaharian. Tumakbo si Sally upang makita sila mismo nang biglang may kakaibang nangyari sa kanya. Nag-aalala siyang nagtaka, ano ito? Masakit ang mga mata ko at mainit ang pakiramdam ng katawan ko, kailangan kong pumunta sa harapan at magmasid. Kasabay nito, ang ghoul na tumakas kanina ay nakarating na sa kanyang mga kakampi. Nang makita ng napakalaking ghoul ang kanyang takot na mukha, nagtanong siya ng may pagkalito, anong nangyari sa iyo? Bakit namutla ng ganito ang iyong mukha? Tumawag ang ghoul sa takot, naaalala mo ba noong sinabi ko sa iyo ang tungkol sa lalaking Samira sa aking tinubo ang bayan at nilipol ang lahat ng mga ghoul doon? Sumagot ang higanteng ghoul, oo, naaalala ko iyon. Pagkatapos ay sumigaw ang tumakas na ghoul, nandito siya. Kailangan nating kanselahin ang plano at tumakas kaagad, ngunit ang higanteng ghoul ay tumingin sa unahan ng mahinahon at itinuro, nagtatanong, ang ibig mo bang sabihin ay ang isang iyon doon? Lumipat ang tumakas na ghoul, at nang makita si Makoto, muling nilamon siya ng takot. Nanatili si Makoto sa kanyang kinatatayuan, buong determinadong lipulin silang lahat. Nakaramdam ang napakalaking ghoul ng kakaibang pag-agos ng pananabik at umungal bilang hamon. Kung gayon, lumapit ka sa akin at sa sandaling iyon, dumating si Sally at sumigaw kay Makoto, nagmamakaawa na tumakas siya. Ngunit sumulyap si Makoto sa kanya at malamig na sinabi, pasensya na, ngunit abala ako ngayon. Sumugod ang higanteng ghoul kay Makoto, ngunit sa isang kisap mata, naputol na ni Makoto ang kanyang braso. Bumagsak ang ghoul sa lupa, dumudugo ng malakas at hindi makagalaw. Pagkatapos ay mahinahong itinali ni Makoto ang kanyang buhok, at habang ang kanyang mga mata ay nagbabago sa isang nakakatakot na bagong kulay, sinugod niya ang natitirang mga ghouls. Isa-isa, pinaslang niya sila ng may napakalaking kapangyarihan. Nakatayo si Sally na nanigas sa gulat at takot, nasaksihan ang napakalaking lakas na taglay ni Makoto. Matapos ang labanan, hiniwa ni Makoto ang ulo ng higanteng ghoul at nagsalita sa kanya ng pangungutya habang hinihingal. At ikaw ang huli, ano itong lakas na ipinagmamalaki mo? Saan nga ba ito nanggaling? Nang malipol niya silang lahat, humarap si Makoto kay Sally at sinabing, tapos na. Bumalik sa normal ang kanyang mukha, at ipinakita niya sa kanya ang isang tanda ng tagumpay gamit ang kanyang mga daliri. Naisip ni Sally sa sarili, dapat siyang maging isang bayani dahil sa pagliligtas sa kaharian, ngunit dapat ba talagang ganito katakot ang isang bayani? Bago pa niya matapos ang kanyang iniisip, isang aso ang sumulpat, dala ang mga gamit ni Makoto na parang sinasabi sa kanya, "Tara na." Pinunasan ni Makoto ang kanyang dugo at walang pag-aalinlangang naglakad palayo sa lungsod. Sinubukan siyang habulin ni Sally para pigilan, ngunit hindi siya makagalaw sa napakaraming bangkay na nakaharang sa kanyang dadaanan. Isang buong buwan na ang lumipas mula noong pangyayaring iyon, at si Sally ay nakakulong pa rin sa loob ng mga pader ng lungsod, pinagmumultuhan ng isang paulit-ulit na pag-iisip. Ano kaya ang nangyari kung nagpa siya akong sumama sa kanya noon? Ang tanong na ito ay pumukaw ng isang malakas na paninindigan sa loob niya. Tinipon ang lahat ng kanyang lakas, lumapit siya sa hari, ang kanyang ama, at ipinahayag ng may matibay na determinasyon, na kapag desisyon na ako,
iiwan ko ang aking posisyon bilang prinsesa, at iiwan ko ang lupaing ito upang maglakbay sa bawat sulok nito. Walang pag-aalinlangan, hinawakan niya ang isang hibla ng kanyang buhok at ginupit ito sa harap ng hari, isang patunay ng kanyang matatag na paninindigan. Matapang niyang ipinahayag, aalis ako ng walang pagsala. Nang makita ang kanyang katatagan at matatag na determinasyon, napagtanto ng hari na ang pagpigil pa sa kanya ay naging imposible na at pinayagan niya siyang umalis at nagpaalam. Pagkatapos ay inihanda ni Sally ang kanyang mga bag para sa paglalakbay, at sa gayon ay nagsisimula ang bagong pakikipagsapalaran ng prinsesa upang tuklasin ang labas ng mundo at iwanan ang lahat ng kanyang dating alam. Habang sinisimula ni Sally ang kanyang paglalakbay, nagulat siya nang makita ang isang kakaibang nilalang na nakahiga sa lupa, kalahating tao, kalahating hayop. Ang hitsura nito ay sapat na kamangha-mangha upang mapabulong siya sa sarili. Dapat kong iwasan ang mga kakaiba at nakakatakot na bagay na ito. Malapit na siyang maglakad palayo, ngunit may narinig siyang mahinang langit-ngit na nagmumula sa tiyan ng nilalang, parang anggol ng gutom. Dahil sa habag, nagpasya siyang alukan ang nilalang ng carrot para kainin. Naupo siya sa tabi nito, at nagpalitan sila ng ilang salita. Natuklasan ni Sally na ang pangalan ng nilalang na parang kuneho na ito ay Francesca. Nilunok ni Francesca ang carrot ng may labis na kagalakan, dahil isa pa rin siyang kuneho, hindi niya kayang tanggihan ang napakasarap na pagkain. Habang nakaupo silang magkasama, inilabas ni Sally ang isang drawing ni Makoto at ipinakita ito kay Francesca, at nagtanong, nakita mo na ba ang lalaking ito dati? Tinitigan ni Francesca ang drawing ng may blanko at hindi maintindihang mga mata bago sinabi ng may halos masakit na katapatan, hindi ko pa siya nakikita. Sumagot si Sally, sige, itutuloy ko na ang aking paglalakbay ngayon. Ngunit nang magsimula siyang maglakad palayo, nadatnan niya si Francesca na sumusunod sa kanya, na sumisigaw, sasamahan kita sa paglalakbay at iyan ang halaga ng carrot. Sumagot si Sally nang may pagwawalang bahala, huwag kang mag-abala at iwan mo ako. Ngunit nagbabala si Francesca na ang paglalakbay niya ng mag-isa ay lubhang mapanganib. Sa huli, tinanggap ni Sally ang loika sa likod ng kanyang mga salita, at nagpasya silang dalawa na maglakbay ng magkasama. Sa huli ay nakarating sila sa isang nayon at pumasok dito. Mainit na tinanggap ng mga taga-nayon si Sally, ngunit agad nilang pinalaya si Francesca dahil sa kanyang kalahating hayop na anyo at kakaibang anyo. Dito, sumikat ang marangal na puso ni Sally. Tumanggi siyang pumasok ng mag-isa at sa halip ay umalis kasama si Francesca sa labas ng mga tarangkahan ng nayon. At kung sa tingin mo ay sumuko na sila, nagkakamali ka. Bumalik silang muli, ngunit sa pagkakataong ito ay nakasuot si Francesca ng isang malapad na balabal na ganap na natatakpan ang kanyang mahahabang tainga, umaasang walang makakakilala sa kanya. Maingat silang palihim na bumalik sa nayon, sinisikap na maiwasan ang mapansin. Ngunit pagkatapos lamang ng maikling paglalakad, naabutan sila ng pinuno ng nayon. Kakatuwa nga, at dahil sa pagbabalat kayo ni Francesca, hindi niya ito nakilala. Hindi ko talaga alam kung paano niya hindi napansin ang kaibigan ko at marahil ay malabo ang isip niya, or dahil sa pagod. Inihatid sila ng pinuno sa kanyang tahanan upang parangalan at salubungin sila. Si Sally ay nakaupong kumakain kasama ang lalaki habang si Francesca ay lubos na abala sa pagkain ng kanyang mga carrot sa loob ng silid. Pagkatapos kumain, tinanong ni Sally ang pinuno ng may malinaw na paghihinala, bakit ganito kalabis ang pagkabukas palad at kabaitan sa amin? Balak mo ba kaming gawin mong mga alipin or ano? Mahinahon at malungkot na sagot ng lalaki, na parang naaalala ang isang masakit na alaala. Hindi, anak ko. Hanggang ilang araw pa lamang ang nakalipas, sinugod ng mga halimaw ang nayon na ito at walang humpay nila kaming inatake at nilamon ang aming mga tao ng walang awa. Nagpatuloy siya, ngunit isang nag-iisang manlalakbay ang dumaan sa aming mga lupain, pinaslang ang lahat ng mga halimaw na iyon, at iniligtas ang nayon mula sa tiyak na pagkawasak. Kaya naman ang ating mga tao ngayon ay namumuhay ng ligtas at mapayapa. At syempre, matapos masaksihan ang kabayanihan ng palaboy na manlalakbay na iyon, napagpasyahan ko na mula ngayon, tatanggapin ko ang bawat dumadaan na papasok sa aming nayon, sabi ng pinuno ng nayon ng may magalang na tono habang isinasalaysay niya ang kwento kay Sally tungkol sa kanilang tagapagligtas. Dito, napagtanto ni Sally na ang tagapagligtas na ito ay maaaring si Makoto lamang. Kaya,
Tinanong niya ang pinuno tungkol sa kanya. Sumagot ang mabait na lalaki na umalis na si Makoto at hindi niya alam kung saan siya nagpunta pagkatapos. Sinabi lamang ni Sally, mabuti naman, pagkatapos ay tinanong siya kung bakit labis na kinamumuhian ng mga taga-nayon ng mga demi-human. Malinaw na sumagot ang pinuno, dahil sila ay mga walang isip na hayop, at sila ay nagdudulot ng malaking banta sa mga tao. Sumagot si Sally, okay po, at iniwan siya upang matulog sa kanyang silid. Ngunit bago niya ipikit ang kanyang mga mata, sinimulan siyang pahirapan ng kanyang konsensya. Total, nilinlang niya ang mapagbigay na lalaking ito sa pamamagitan ng palihim na pagpasok ni Francesca sa bahay nito nang hindi sinasabi ang tunay niyang pagkatao. Ngunit, sa huli, nagpasya siyang ipagpaliban ang pagkakasalang ito hanggang sa ibang pagkakataon. Nakatulog si Sally, at kinabukasan ay nagising siya sa takot na sigaw ng mga taga-nayon na sumisigaw, isang halimaw. Isang halimaw ang umaatake sa nayon. Nagmadali siyang lumapit sa pinagmumulan ng mga sigaw, nakaramdam ng kakaibang bagay na dumadaloy sa kanyang katawan. Sinulyapan niya ang kanyang mga kamay at napansin ang pagbabago ng kulay ng kanyang mga mata sa isang kainahinala at nakakabahalang paraan. Bamulong siya sa sarili, may talagang kakaibang nangyayari sa akin. Kinorner ng halimaw si Sally, malapit na siyang tapusin, hanggang sa mabilis na namagitan si Francesca at binasag ang bungo nito. Pagkatapos ay ipinahayag niya ng may pagmamalaking sarkastiko, ang natitira na lang ay ang tandang na ipagmamalaki ang pakikipaglaban. Sa sandaling iyon, isang pangkat ng mga sundalo ang nagkataong dumaan malapit sa nayon at nasaksihan ang napakalaking lakas ni Francesca. Namangha sila, ngunit ang mga taga-nayon, na natabunan ng takot, ay walang nakita kay Francesca kundi isang halimaw. Dahil sa takot, inutusan nila siyang umalis kaagad. Sinubukan ni Sally na ipagtanggol ang kanyang kasama, ngunit lahat ng kanyang pagtatangka ay nabigo. Lumapit si Francesca sa mabait na lalaking nag-host sa kanila noong nakaraang gabi at sinabi rito ng may pasasalamat, salamat sa hapunan. Pagkatapos ay umalis ang babae, at si Sally ay umalis kasama niya. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay, ang parehong grupo ng mga sundalo na nakasaksi sa lakas ni Francesca ay biglang nagpakita at inaresto silang dalawa. Oo, pareho silang dinala sa kaharian ng Remodel at ibinilanggo upang panagutan ang kanilang ginawa. Ngunit ilang sandali pa, pumasok si Harry sa selda upang palayain sila. Sinabi niya sa kanila na sila ay inaresto dahil ang mga tao ay hindi pinapayagang maglakbay kasama ng mga demi-human. Pagkatapos ay idinagdag niya na alam niya ang katotohanan. Nakita niya si Francesca na matapang na ipinagtanggol si Sally, at pinasalamatan siya ng matandang lalaki ng nayon. Dahil doon, naparito siya upang palayain sila. Kaya bakit niya sila inaresto sa unang lugar? Marahil ay nagdurusa siya sa emosyonal na kawalan. Kapwa si Sally at Francesca ay nakaramdam ng matinding gutom. Kaya sinabi nila kay Harry ng may kakaibang loika, dahil inaresto mo kami, ikaw ang may pananagutan sa pagkuha ng makakain namin. Ngumiti si Harry at sumagot, sige. Pagkatapos ay dinala sila sa nayon para ipaghanda ng tanghalian. Binalaan niya sila, tanghalian lang, pakiusap at huwag mo rin akong yayaing sumabay sa hapunan. Tiniyak nila sa kanya, huwag kang mag-alala. Habang naglalakad sila sa kalye, isang grupo ng maliliit na bata ang lumapit sa kanila. Lumingon sila kay Harry, sa pag-aakalang si Sally ang kanyang kasintahan, at sinabi sa kanya ng natatawang, marunong ka talagang pumili boy at ang ganda niya. Mabilis na tumanggi si Sally. Ang kasintahan niya, hindi kailanman. Hindi siya ang tipo ko at humagalpak sa tawa ang mga bata at tumakbo palayo. Samantala, walang pakialam si Francesca at masyado siyang abala sa pagkain ng carrot. Kasabay nito, dalawang makapangyarihang ghouls ang dumating sa kaharian ng Rimdal, handa nang simulan ang kanilang pag-atake. Ang maliit na babae ay pinangalan ng Micaela, at ang malaking ghoul ay tinatawag na Sito. Taglay ni Micaela ang kapangyarihan ng isang kanyon na nakatatak sa loob ng kanyang mata, at sinimulan niyang ituon ang kanyang enerhiya. Habang naghahanda upang sirain ang gate, pinaputok ni Micaela ang kanyon. Lahat ng nasa harap niya ay sumabog ng marahas, at lahat ng taong nakatayo sa harap ni Sally ay agad na nasawi. Matapos ilabas ang napakalaking pagsabog ng enerhiya, tuluyang naubos ang lakas ni Micaela, dahilan para magbago siya bilang isang maliit na bata sa loob ng 5 minuto.
Sinamantala ni Sito ang pagkakataong sakupin ang kaharian ng mag-isa at sumugod patungo sa lahat upang tapusin sila. Sinubukan ng ilang desperadong sundalo na pigilan ang pagsulong ni Sito, ngunit para silang mga talunan na nagtutulak sa isang pader. Hindi ba nila nakikita ang laki ng goal na ito? Hindi sila pinayagan ni Sito at sa loob ng ilang sandali, pinaslang niya sila at dinurog ang kanilang mga ulo gamit ang malupit na mga suntok. Sa kritikal na sandaling iyon, naramdaman ni Sally ang kanyang katawan na nasusunog sa lagnat, ang kanyang mga mata ay pumipihit sa isang nakakatakot na anyo. Sumugod siya patungo sa goal nang hindi nag-iisip. Sinubukan ni Harry na pigilan siya at pigilan ang kanyang kabaliwan, ngunit wala siyang narinig kahit isang salita mula rito. Nakita ni Sito na sumusugod ito palapit sa kanya at kumilos upang atakihin siya, ngunit tumalon si Francesca upang protektahan siya, na nagbigay ng isang mabilis na sipa. Gayunpaman, hindi ito nakaapekto sa kanya kahit kaunti. Ang kasuklam-suklam na goal na iyon ay nangangailangan ng isang buong hukbo upang harapin siya. Sinigawan ni Francesca si Harry, kunin mo si Sally at tumakbo at ako na ang bahala dito. Sinimulan ni Francesca ang sunod-sunod na pag-atake laban kay Sito, ngunit walang nangyari. Kasabay nito, sinimulan ni Harry na iligtas ang mga taga-nayon mula sa panganib, ngunit nang tumingin siya sa paligid, natagpuan niya na nawala na si Sally. Siyempre, alam nating lahat kung saan siya nagpunta. Sa sandaling iyon, nasa bingit ng kasawian si Francesca. Naghanda si Sito ng isang pangwakas na suntok na nilalayong wakasan ang kanyang buhay, at halos sumuko na si Francesca sa kanyang kapalaran. Ngunit ang boses ni Sally ay pamunit sa kawalan ng pag-asa habang sumisigaw siya, "Huwag kang sumuko, Francesca." Ang mga salitang ito ay nagbigay kay Francesca ng sapat na lakas upang tipunin ang kanyang natitirang kapangyarihan at magpatama ng isang malakas na atake sa goal. Ngunit kaagad pagkatapos, siya ay nawalan ng malay. Ganoon ang inaasahang resulta para sa sinumang susunod sa payo ni Sally sa mga sitwasyon ng buhay at kasawian. Nang makita ni Sito si Sally, nanunuyang ngumisi siya. "Bumalik ka na naman. Sige, halika at tanggapin ang iyong parusa," at sumugod patungo sa kanya upang tapusin siya. Naramdaman ni Sally na uminit ang kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay lalong nagbabago. Ang kanyang kalagayan ay umabot sa isang kapahamak na punto at inatake siya ni Sito. Ngunit sa isang mabilis na galaw mula kay Sally, ang kanyang malaking braso ay lumipad. Isang himala sa wakas, nagpakita ng kaunting pakinabang ang babae na ito. Sa ibang lugar, si Micaela, ang pangalawang goal, ay nakaupo sa ilalim ng isang puno sa labas ng kaharian, naghihintay na bumalik ang kanyang lakas upang makapaglansad siya ng isa pang pag-atake. Bigla, nagpakita si Makoto sa harap niya, na sinasabi sa isang malamig at mahinahong boses, "Kumusta?" Natigilan ang babae sa gulat at wala siyang naramdamang sinuman sa likuran niya. Hiniwa ni Makoto ang puno sa gitna sa isang hampas at sinabing, "Humanda ka, puputulin kita ngayon." Nagbago ang mukha ni Micaela sa bawat bahid ng gulat at takot. Pagkatapos ay malamig at may nakakasawi na kay abangan na idinagdag ni Makoto, "Kung tatapusin kita ngayon habang mahina ka, hindi ako makakaramdam ng anumang kagalakan sa laban. Hintayin mong bumalik ang iyong buong lakas at saka kita tatapusin, tunay ng isang mandirigma." Bumalik kay Sally, na nakangiti ng may kumpiyansa ng isang nagwagi matapos putulin ang braso ni Sito. Ngunit si Sito ay nagpakawala ng isang malakas at galit na tawa at hinamon siya. "Tatapusin kita kahit ano paman," at sumugod siya, sabay suntok gamit ang lahat ng kanyang lakas. Ngunit hinarang ito ni Sally gamit ang isang kamay lamang ng walang kahirap-hirap. Sa sandaling ito, halos na ibalik na ang kapangyarihan ni Micaela, at napagpasyahan niyang oras na para simulan ang kanyang pakikipaglaban kay Makoto. Nagkaharap ang dalawa, handa para sa isang mapagpasyang komprontasyon. Inilabas ni Micaela ang kapangyarihan ng mata ng ghoul sa loob niya, na nagpagana ng isang bagong puwersa na tinatawag na Sendo. Maraming kumikinang na mga mata ang nagpakita sa paligid niya, at ipinadala niya ang isa sa kanila upang humingi ng mga karagdagang tauhan. Para kay Sito, matapos mapagtanto na mas malakas si Sally kaysa sa kanya, galit siyang umungal, "Kung gayon ipapakita ko sa iyo ang aking kanyen." Puno ng charge, tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang kanyen, layuning tapusin siya sa isang putok, at pinasabog ang buong lugar, naniniwalang napaslang na niya sa wakas si Sally, isang ganap na walang isip. Ngunit lumabas si Sally mula sa ulap ng usok,
ganap na walang pinsala, na parang walang nangyari. Binigyan niya siya ng isang mahinang ngiti at pagkatapos ay agad na tinapos ang kanyang buhay gamit ang kanyang espada. Sa wakas ay natapos na si Sito, at natapos ang labanan. Tiningnan siya ni Sally nang nanlalaki ang mga mata, ngunit hindi siya maaaring manatiling nakatayo ng matagal at agad siyang bumagsak dahil sa pagod. Samantala, narinig ni Micaela ang pagsabog na dulot ni Sito bago siya nasawi at napasigaw, nagulat, ano ang tunog na iyon? Ginamit ba ni Sito ang kanyang kanyan at sino kaya ang kanyang kinakalaban doon? Bigla, malamig na sinabi ni Makoto sa kanya, tumutok ka sa akin, at hiniwa siya sa kalahati. Ngunit, isa lamang itong ilusyon at buhay pa si Micaela at naghahandang harapin siya. Nang ibabaw si Makoto sa labanan, at sa isang galaw, agad niyang sinira ang lahat ng mga mata ni Micaela. Nabigla sa kanyang napakalakas na lakas, walang magawa niyang tinanong, paano ka naging ganito kalakas? Sumagot si Makoto nang may tahasang pangungot siya, mahina ka lang. Pagkatapos ay idinagdag niya ng may mas matalim na pangungot siya, wala ka nang natitira ngayon maliban sa iyong kanyen. Huwag kang mag-alala, hindi ako tatakbo, at tinusok niya ang kanyang espada sa sarili niyang paa. Nagalit si Micaela sa kanyang pang-iinsulto, pinaputukan siya ng kanyang kanyen, ngunit wala itong epekto kay Makoto. Pagkatapos noon, naubos ang enerhiya ni Micaela, at bumalik siya sa kanyang parang bata na anyo. Sinipa siya ni Makoto ng 2 beses na parang isa lamang siyang bola. Ngunit bago niya ito tinapos, bigla niyang naalala ang mga alaala mula sa kanyang pagkabata at pinigilan ang pagpaslang dito. Sa halip, binulag niya ang mga halimaw nitong mata at binasag ang sungay nito, inalisan siya ng kapangyarihan ng ghoul na dating taglay nito. Pag-alis ni Makoto sa lugar, nagpakita ang kanyang aso. Oo, nakakagulat, isang nagsasalitang aso. Sinabi ng aso sa kanya, naaamoy ko si Sally sa loob, at tila taglay niya ang parehong kapangyarihan mo Makoto. Gulat na sumagot si Makoto, talagang gulat ako at lubos na gulat. Pagkatapos ay idinagdag niya, tara na at saka umalis ang dalawa. Pagkatapos ng isang buong araw, nagising si Sally sa kanyang kama kasama si Francesca sa kanyang tabi. Noong una, dinakip siya ng takot. Naniniwala siyang buhay pa si Sito ngunit tiniyak siya ni Harry at sinabi sa kanya na siya ang tumalo sa kanya. Ikinwento ni Francesca ang lahat ng nangyari, at hindi makapaniwala si Sally na nagawa niya ang lahat ng iyon. Nagduda siya rito, na sinasabing, siguro may pagkakamali. Mahinahong sinabi ni Harry sa kanya, kailangan ko kayo ni Francesca para sa isang mahalagang bagay, at dinala niya sila sa mga gwardya. Labis na humanga ang mga gwardya sa kanila sa pagliligtas sa kaharian at hindi nila pinansin si Francesca bilang isang demi-human. Dinala sila ni Harry sa bilangguan upang ipakita sa kanila si Micaela, na natagpuan niyang walang malay sa labas ng kaharian. Itinuro niya na si Micaela ay isang mapanganib na ghoul at maaari silang atakihin muli anumang oras. Ito ang dahilan kung bakit niya ipinatawag sina Sally at Francesca, dahil sila lamang ang may kakayahang harapin siya. Agad na sumang-ayon si Sally at pumasok upang makita si Micaela. Nagising si Micaela at umatras sa takot, tumangging magsalita, at mapait na sinabi, isa akong ghoul, at kapag bumalik ang aking kapangyarihan tatapusin ko kayong lahat. Inipon niya ang kaunting lakas na natitira sa kanya at sumuntok kay Francesca ng mahina. Ngunit matapos makita si Micaela, natagpuan ni Sally ang kanyang sarili na naaakit sa kanyang personalidad at lakas. Sinabi niya, ikwento mo sa akin ang iyong kwento. Malungkot na sinabi ni Micaela na sana ay maayos na siya kung hindi dahil sa lalaki na nagpahirap sa kanya, nabali ang sungay, at iniwan siya. Nabigla si Sally ngunit kasabay nito ay tuwang-tuwa dahil napagtanto niyang si Makoto ang tinutukoy ni Micaela. Binalaan siya ni Sally, hindi mo ba alam na ang mga gwardya ay pumapaslang ng mga ghouls? Tumingin si Micaela sa ibaba na may pagkatalo at sinabing, walang pagkakaiba masyado ng malupit ang buhay. Ang dalawang salitang ito ay pumukaw sa damdamin ni Sally. Taglay ang banayad na determinasyon, sinabi niya, huwag kang mag-alala at ako na ang bahala. Sa loob ng ilang segundo, inutusan ni Sally si Francesca na buksan ang pinto ng selda. Sinunggaban niya si Micaela at tumakas kasama niya. Sumugod ang mga gwardya kay Harry at ipinaalam sa kanya na nakatakas ang ghoul. Mahinahong nagtanong si Harry, ligtas ba sina Sally at Francesca?
Hindi makapaniwalang sagot ng mga gwardya dahil sila ang tumulong sa kanya na makatakas. Sumugod si Harry at ang mga gwardya para habulin sila. Naabutan niya sila habang tumatakbo, sinusubukang pigilan sila, ngunit nahulog si Francesca mula sa likod ng kabayo. Sumigaw si Harry sa kanila ng malakas, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagbigay pansin sa kanya. Nagmadali ang isa sa mga gwardya at dinalhan si Harry ng kabayo para maabyutan niya sila sa pintuan ng kaharian. Ngunit sa isang iglap, ang buong lugar ay nawasak. Lahat ay natigilan sa gulat, hindi maintindihan ang nangyari. Bago pa man nila ito masimulang maproseso, isang nakamaskarang ghoul ang nagpakita sa tabi nila. Ito ang tulong na ipinatawag ni Micaela at ang pangalan niya ay Samaragi, nakilala bilang ang nakamaskarang ghouls. Lumapit si Samaragi kay Micaela na may tonong pangungutya at halatang paghamak. Hindi ko alam na ganito pala kahirap ang pagsira sa isang kaharian ng tao para sa inyong lahat, pero maghintay ka lang at 3 tao lang ang nasawi. Hindi, ang ibig kong sabihin ay 4. Ang tinutukoy niya ay ang pang-4, si Micaela mismo. Matinis na tugon ni Micaela, baliw ka ba? Isa rin akong ghoul na katulad mo. Tugon ni Samaragi nang may paghamak, nasaan ang sungay mo? Nasaan ang mga mata mo? Isa ka ng tao ngayon at tulad nila masasawi ka rin. Bumagsak si Micaela sa lupa, nawalan ng pag-asa, at walang magawang sinabi, sige, gawin mo ang gusto mo at tapusin mo ako. At habang naghahanda si Samaragi na wakasan ang kanyang buhay, biglang sumulpat si Sally, sumisigaw, sino sa tingin mo ang tatapusin mo? Wala kang modo. Sino mang maglakas loob na hawakan ang babaeng ito habang nakatayo ako rito, tatapusin ko siya. Tumawa siya ng may tapang, at humakbang si Francesca upang tumayo sa tabi niya. Bumulong si Sally kay Francesca ng may matinding panginginig, ano na ang dapat nating gawin ngayon Francesca? Parang lumuluwag ang mga bukong-bukong ko, at nagdurugo ang mga tuhod ko. Sagot ni Francesca na may pekeng paghihikayat, huwag kang mag-alala Sally malakas ka at hindi mo ba natalo ang isa pang ghoul. Narinig ni Samaragi ang kanilang buong pag-uusap at sumugod papunta sa kanila upang tapusin sila bago pa sila magpatuloy sa kanilang pag-uusap. Ngunit bago pa niya sila mahawakan, isang boses ang umalangaw sa kanyang isipan. Teka, huwag mo siyang tapusin at agad na sinunod ni Samaragi ang utos, tumalikod, at iniwan silang walang sugat. Pagkatapos niyang mawala, nakaupo sina Sally at Francesca habang nakatitig sa kaharian, na ngayon ay ganap ng nawasak. Sinimulan nilang alalahanin ang kanilang mga alaala. Pagkatapos, lumingon si Sally sa paligid, at sinabi, ano ito? Mayroon tayong isang tao rito na sira na ang pag-iisip at hindi na maaayos, ang ibig niyang sabihin ay si Harry. Lumapit si Sally kay Harry at sinampal ito ng malakas, sabay sabi, gumising ka at palakasin mo ang loob mo, magpakatatag ka Harry. Wala kaming pagkain, walang armas, walang tubig, at gusto na naming kumain. Si Harry, na nayanig dahil sa kalupitan nito at sa kanilang malungkot na realidad, ay sa wakas ay nakabawi ng kanyang katinoan. Nagpasya silang lahat na tumungo sa isang kalapit na kaharian, na inirekomenda ni Micaela simula ng pag-aralan niya ang rehiyon bago ang kanyang tangkang pag-atake. Nakarating sila sa nayon at pumasok sa isang bahay tuluyan upang umupa ng silid, ngunit agad na tumanggi ang may-ari, na sinasabing, walang lugar para sa mga demi-human na tumuloy sa aking bahay tuluyan. Sa sandaling iyon, pumasok si Harry at sinabing, huwag kang mag-alala ako ang bahala dito. At sa katunayan, nagawa niya itong harapin, at nakumbinsi ang lalaki na hayaan silang manatili. Umakyat sila sa silid, at kinuha ni Harry ang kanyang pitaka, iniabot ito kay Sally, at binalaan siya ng may matinding pagkadismaya, bumili ka ng pagkain para sa atin gamit ito, ngunit binabalaan kita, huwag mong ubusin lahat dahil ito na lang ang natitira sa akin sa mundong ito. Simula nang makilala kita, walang humpay akong hinabol ng kasawian. Naglaho ang pera ko at gumuho ang kaharian. Bakit ganito kalala ang iyong malas Sally? Sumagot siya ng may pangungutya, huwag kang mag-alala at babalik ako na walang laman ang pitaka, at lumabas. Pagkaalis ni Sally para bumili ng pagkain, napaupo si Harry sa lupa, nalulunod sa kanyang kalungkutan, at mapait na sinabi, isa akong sundalong handang masawi para sa aking tungkulin, ngunit ang mismong mga taong inilaan ko ang aking buhay upang protektahan ay nasawi na. Lahat ay naglaho sa isang segundo at mahinang dagdag niya, hindi ko na kayang magpanggap na matapang.
Lumapit si Francesca sa kanya at marahang tinapik ang ulo nito, marahang pinapanatag siya, huwag kang mag-alala, sapat ang lakas mo at kami ang iyong suporta. Nabawi ni Harry ang kaunting lakas at sinabing, tama kapag katapos ay tumayo, umaasang pagaanan ang loob. Pinagmasdan ni Micaela ang eksena ng may matinding pagkamangha. Paano nagawang tretuhin ni Francesca ang mga tao ng may ganitong kabaitan? Tinanong niya ito ng may paghanga, paano ka nagkaganito? Natatangi ka sa mga demi-human at napakaganda mo. Ipinaliwanag ni Francesca na siya ay inapi at tinatreto ng kakilakilabot ng mga tao sa buong buhay niya hanggang sa makilala niya si Sally, na nagpabago sa kanyang mundo para sa ikabubuti, at dahil doon, nagbago rin siya. Nakumbinsi si Micaela sa kanyang mga salita, at lalong lumakas ang kanyang paghanga kay Sally. Hiniling niya kay Francesca na bigyan siya ng pangalang itatawag sa kanya, kaya pinangalanan siya ni Francesca na Carrot, at masayang tinanggap ni Micaela ang pangalang iyon. Samantala, naglalakad si Sally sa kalye habang iniisip ang lahat ng nangyari sa kanyang paglalakbay. Sabi niya sa sarili, simula nang umalis ako ng bahay, patuloy na nagwawasak ang lahat. Hindi ko alam kung malas ko ba or kahinaan lang ng iba. Umupo siya upang magnilay-nilay at isipin ang layunin ng kanyang paglalakbay. Habang nakaupo siya, narinig niya ang isang pamilyar na boses na papalapit. Tumangala siya at si Makoto iyon. Oo, dumating na ang pinakahihintay nilang sandali ng kanilang muling pagsasama. Magalang na sinabi ni Makoto sa kanya, ang ganda ng buhok mo pagkatapos mong gupitin. Siya nga pala, sagot ni Sally, namumula ang mukha sa kahihiyan, salamat dahil ang bait mo. Pagkatapos ay tinanong niya si Makoto ng isang malalim na tanong tungkol sa eksistensya. Bakit may ganitong pagkakahati-hati sa pagitan ng mga uri ng hayop? Galit ang mga tao sa mga demi-human at nilalabanan sila, galit ang mga ghoul sa mga tao at pinapaslang sila, bakit ganito ang mundo? Inalok siya ni Makoto ng isang teorya na parang malupit. Isipin na pinaslang ng isang demi-human ang ina ng isang bata sa harap mismo niya. Lumaki ang batang iyon na may nag-aalab na puot sa kanyang puso at kung tatapusin ng batang iyon ang demi-human na pumaslang sa kanyang ina, walang masisisi sa kanya. Pero doon na ba titigil ang puot? Siyempre hindi at patuloy niya silang tatapusin hanggang sa pinakahuli. Pagkatapos ay malamig siyang natapos at isang teorya lamang siyempre. Nakatayo roon si Sally na malalim na nag-iisip tungkol sa kanyang mga salita, pagkatapos ay ipinahayag, nakapagdesisyon na ako at natagpuan ko na ang layunin ng aking paglalakbay. Susubukan kong pag-isahin ang lahat ng uri ng nilalang at pigilan ang alitan sa pagitan ng lahat. Binalaan siya ni Makoto, ang landas ay mapupuno ng pinakamatinding karumihan at paghihirap. Ngunit sumagot si Sally ng may matatag na determinasyon, kaya kong tiisin ang kaunting sakit. Pagkatapos ay hiniling niya kay Makoto na sumama sa kanya, ngunit tumanggi ito, na sinasabing, mas gusto ko ang kadalian ng paglalakbay ng mag-isa. Sumagot lamang siya, sige at nagpatuloy si Makoto sa kanyang paglalakbay. Habang naglalakad siya, sinabi sa kanya ng kanyang aso, nakatingin pa rin siya sa iyo bakit hindi mo siya lingunin. Sumagot si Makoto, kung lingunin ko, parang sinasabi ko sa kanya, gusto kong sumama sa iyo, at ayaw ko niyan. Sa ibang lugar, isang lalaking nagngangalang Sanjo, ang lalaking pumihil kay Samaragi sa pag-atake kay Sally, ang humaharap sa nakamaskarang ghouls. Tinanong siya ni Samaragi, bakit mo ako pinigilan malapit ko na siyang tapusin? Matigas na sagot ni Sanjo, iniligtas kita at wala kang ideya kung gaano siya kalakas, tatapusin ka niya sana. Tinanong siya ni Samaragi, at sino ang nagsabi sa iyong pigilan ako? Prangkang sagot ni Sanjo, malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Mukhang may kinalaman ang bagay na ito sa malalaking conspiracies. Sa sandaling iyon, bumalik ang eksena kay Harry, na napansin ang isang maliit na bata na papalapit sa kanya. Lumapit ang bata sa kanya at nagtanong, buhay ka pa ba? Pagkatapos ay niyakap siya at sinimulan ng bata ang pagkukwento. Nagbabantay siya sa library gaya ng dati nang biglang nagpakita ang isang babae, tiningnan siya ng may nakakatakot na tingin, at pagkatapos ay natagpuan niya ang kanyang sarili na dinala sa kagubatan. Puno ng takot, gumala siya hanggang sa makarating siya sa lungsod. Napagtanto ni Harry mula sa salaysay ng bata na ang nagligtas sa kanya ay ang mangkukulam sa kagubatan. Nang marinig ni Sally ang salitang mangkukulam, sinabi niya kay Harry ng may pananabik,
kailangan nating magpasalamat sa kanya or gusto mo bang ipagkait ang kanyang kabaitan? Siyempre, wala siyang pakialam sa sundalo or sa kabaitan at gusto lang niyang makilala ang mangkukulam. Nagpahinga ang lahat para sa gabi, naghahandang bisitahin siya sa umaga. Ngunit palihim na umalis si Micaela sa kalagitnaan ng gabi at nakipagkita kay Sanjo, na nag-alok na ibalik ang kanyang kapangyarihan ng Ghoul sa kondisyon na bibigyan niya ito ng sapat na impormasyon tungkol kay Sally. Nag-alangan siya sa pagkalito, na nababalot ng takot at katapatan, ngunit ang takot na itinanam nito sa kanya ay kalaunan ay nagtulak sa kanya na tanggapin ang kanyang malabong mga kondisyon. Kinabukasan, narating ng grupo ang tirahan ng mangkukulam, na pala'y isang matayog na punong kahoy lamang. Pumasok sila sa tila isang tavern ng juice, kung saan sila ay sinalubong ni Wina, na nagsabing, "Pinarangalan ninyo kami sa pamamagitan ng inyong presensya." Sinuri niya silang mabuti, pagkatapos ay may sarkastiko na pagtatawanan, "Nakikita ko rito ang isang tao, isang demi-human, at isang ghoul. Ito ba ay isang bukid or isang salo-salo ng mga uri ng nilalang?" Sabik na pinutol siya ni Sally, "Hindi mahalaga iyon sa ngayon, ang mahalaga ay turuan ninyo kami ng mahika sa lalong madaling panahon." Nang bigyan niya sila ng mga inumin, sinabing mabait at mapagbigay ang puso nito, ngunit mapagkakatiwalaan ba talaga siya? Ilang sandali na lang ay sisingilan na niya sila para sa kanilang nakaraan at hinaharap. Tinanong siya ni Harry kung bakit niya iniligtas ang bata nang ipaliwanag nito na nagkataon na nasa library siya nang maramdaman niya ang isang napakalaking enerhiya na patungo sa lungsod. Lumabas siya at natagpuan ang bata roon, kaya iniligtas niya ito. Nagpapasalamat si Harry at sinabing, "Iniligtas mo ang isang sundalo mula sa aking kaharian, lubos akong nagpapasalamat sa iyo, Wina." Namula siya, at nahihiyang sumagot, "Walang anuman." Tinanong siya ni Sally tungkol sa mahika at mga spells, at sumagot si Wina na maraming uri, offensive at defensive. Mabilis na sinabi ni Sally, "Kung gayon turuan mo ako ng kahit ano." Nang tanungin siya ni Harry kung bakit, ipinaliwanag ni Sally na mula pa sa simula ng kanyang paglalakbay, hindi siya magaling sa pakikipaglaban gamit ang espada tulad niya at hindi rin malakas ang katawan tulad ni Francesca, at kailangan niya ng paraan upang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang mga kaibigan. Si Francesca, na naniniwala sa kanya, ay nagsabi, "Malakas ka, Sally, at di ba ikaw ang tumalo kay Seth?" Ngunit sumagot si Sally, "Hindi ko man lang matandaan na natalo ko siya." Ipinahayag ni Wina, "Sige, tuturuan kita ng mahika sa 3 kondisyon. Una, hindi mo dapat pag-usapan ang nangyayari rito sa kahit sino. Pangalawa, dapat mong sundin ako ng walang tanong. At pangatlo, dapat mong bayaran ako ng 1,000,000 na cash." Nagulat si Sally at napabulalas, "1,000,000 ano? Halos hindi ko kayang bayaran ang mga pagkain ko at paano ko babayaran iyon?" Binagala ni Wina ang kanyang tindig at sinabi, "Sige, kung isasaalang-alang ang iyong sitwasyon, tatanggapin ko ang lahat ng perang dala mo." Tinitigan ni Sally si Harry, na diretsyong nagsabi, "Wala akong ibibigay sa iyo." Pagmamakaawa niya at malamig na sumagot si Harry, "Ang pera syempre." Nang hina ang loob ni Sally, hiniling niya kay Harry na turuan siya ng swordsmanship. Bagamat kaduda-duda ang koneksyon sa pagitan ng dalawang bagay, ito ay limitado lamang sa kanilang budget. Lumabas sila, at inabutan siya ni Harry ng isang patpat para atakihin siya. Sinugod siya ni Sally ng buong lakas, ngunit walang kahirap-hirap na napigilan ni Harry ang kanyang atake. Samantala, naalala ni Micaela ang mga salita ni Sanjo na tingnan ang mga ito gamit ang iyong mata na sendo. At nang makita niya ito, nakita niya na si Sally ay nagtataglay ng napakalaking mahiwagang enerhiya at nabigla siya sa laki ng kanyang natuklasan. Lumipas ang araw, at naghanda na ang grupo para umalis, ngunit ipinaalala ni Wina sa kanila na gabi na at inanyayahan silang magpalipas ng gabi sa kanyang tavern. Masayang pumayag silang lahat, maliban kay Harry, na tinawag ni Wina para magpakita sa kanya ng isang bagay ng privado. Pagkatapos uminom ng 2 baso, matutulog na sana si Wina nang pumasok si Francesca. Naging malinaw sa kanilang pag-uusap na matagal na silang magkakilala. Sinaway siya ni Wina, "Hindi kita nakita sa loob ng 3 taon, kaibigan ko. Binago mo ang iyong anyo, tinalikuran ang iyong kapangyarihan, at ngayon ay namumuhay ka na parang isang nilalang na parang tao." Simpleng sagot ni Francesca, "Oo," at hiniling ni Francesca kay Wina na turuan ng mahika ng Sally. Sumagot si Wina,
Ang mga kahilingan ng isang kaibigan ay mga utos, ngunit babayaran mo rin ang milyon. Maghintay ka lang sa pagkuha nito at hindi ako nagmamadali, at masayang sumang-ayon si Francesca. Tinapos nila ang kanilang pag-uusap, at binigyan ni Wina si Francesca ng nakakapreskong carrot juice, isang bagay na magpapakalma sa mga buto ng iyong tagiliran. Kinabukasan, sinimulang turuan ni Wina si Sally ng mga pangunahing kaalaman sa mahika, at labis na natuwa si Sally. Ngunit pinatakbo siya ni Wina kasama si Francesca hanggang sa malagutan ito ng hininga, pagkatapos ay nagsanay ng pakikipaglaban gamit ang espada kay Harry. Tutol ni Sally, nasaan ang mahika sa lahat ng ito? Matigas na tinitigan siya ni Wina at sinabing, ang pangalawang tuntunin, sundin mo ang mga utos ng walang talakayan. Sumunod si Sally, inalis ang kanyang jacket, at nagpatuloy sa pagsasanay kay Harry. Sinabi niya sa kanya, huwag kang mag-alala at hindi kita tatapusin. Ngunit habang inaatake niya ito, biglang naalala ni Harry ang nakita niya noong nakaraang gabi. Ipinakita sa kanya ni Wina ang isang pangitain ni Sally na pumapaslang kay Sito at sinabi sa kanya na ang sinumang may ganitong napakalaking enerhiya ay tinatawag na halimaw. Sumagot si Harry sa kanya, pero ang babaeng ito ay may mabuting puso at hinamon siya ni Wina. Gusto kong makita kung paano mo siya haharapin. Bumalik tayo sa laban at nawalan ng balanse si Sally, at ibinagsak siya ni Harry sa lupa. Sabi niya, isa ito sa mga pangunahing kaalaman sa paggamit ng espada, ang pagbagsak mo gamit ang binti ko. Pinanood sila ni Wina, habang bumubulong, isinilang mo ang isang mabuting anak Moria. Pinoprotektahan ni Harry si Sally tulad ng pagprotekta ng lolo mo sa lola ko. Sus Mariosep, maniniwala ka ba na apo niya siya? Bigla, nagpakita ang dalawang figure, isa mula sa mga lahi ng butiki at ang isa naman ay mula sa lahi ng elf. Lumapit sila kay Wina para humingi ng tulong sa pagpuksa ng isang selyadong ghoul sa kagubatan. Pinapasok niya sila sa loob at nagtanong ng mga detalye. Ipinaliwanag nila na winasak ng isang ghoul ang isang kalapit na kaharian 2 araw na ang nakalipas, at bilang mga hukom ng kanilang lupain, tungkulin nilang protektahan ito. Pumayag si Wina na sumama sa kanila upang basagin ang selyo, ngunit sa isang kondisyon, kailangang sumama sina Sally at ang kanyang mga kaibigan. Nakarating sila sa lokasyon, at sinimulang basagin ni Wina ang selyo na nakalagay sa ghoul. Sinubukan siyang kausapin ni Sally, ngunit matalas na nagalit ang lalaking butiki. Nagtatrabaho siya, umalis ka at tama na ang pakikialam mo. Casual na nakipag-usap si Sally sa lalaking butiki, at napansin ni na Francesca at Micaela na wala talaga siyang kinikilingan sa pagitan ng mga uri. Samantala, nilapitan ni Harry ang kapitan ng elf at nagtanong tungkol sa kanyang mga sundalo. Hindi niya sila nakita noong labanan at sinabi sa kanya ng kapitan na ang mga elf ay dalubhasa sa pagpapana at nagtatago sa mga puno. Sumigaw si Harry sa galit, kaya balak mong isakripisyo ang mga taong butiki habang ang iyong hukbo ay nagtatago sa mga puno. Narinig ito ni Sally at sumali sa argumento, sinigawan ng kapitan ng elf, nakakadiri ang mga salita mo. Natigilan ang kapitan at sumigaw muli si Sally, paano ka naging duwag, magpakalalaki ka at tumigil ka sa pag-arte na parang bata. Bago pa matapos si Sally, nagpakita ang isang ghoul na nakasuot ng damit ng priestess at siya si Emilia. Nagulat ang lahat at inaasahan nila ang selyadong ghoul, hindi siya. Napansin ni Emilia si Micaela at inakala na pinagtaksilan niya ang mga ghouls at kumampi sa iba. Sabi niya, tatapusin kita. Narinig siya ni Sally at sumigaw, ako ang humila sa kanya rito, kung gusto mong sisihin ang sinuman, ako ang sisihin mo. Galit na tinanggal ni Emilia ang kanyang sombrero, hindi ko talaga maintindihan kung bakit sila nagsusuot ng sombrero kung tatanggalin lang naman nila ang mga ito. Inatake niya sila gamit ang kanyang buhok, ngunit hinaranggan ni Francesca ang atake. Sa ibang lugar, sina Sanjo at Sumuragi ang mga utak sa likod ng lahat ng mga problemang ito. Isinugo ni Sanjo si Emilia upang subukan ang lakas ni Sally at ng selyadong ghoul. Nakita ni Sumuragi si Makoto na dumaan at masayang sinabi, mabuti, nagugutom ako, kainin ko na lang siya para sa aking tanghalian. Nanghihinayang na sumagot si Sanjo, kawawa naman, dapat ay dumaan na siya sa ibang pagkakataon. Bago pa matapos magsalita si Sanjo, inihagis na ni Makoto ang ulo ni Sumuragi sa ere. Sinabi ni Makoto kay Sanjo, bigla niya akong nilapitan, kaya hindi ko alam ang gagawin ko maliban sa pagtatapos nito sa isang atake.
Dapat ba akong magkunwaring nagpupumiglas habang pinapaslang siya? Natigilan si Sanjo at nagtanong, sino ka paano ka naging ganito kalakas? Sumagot si Makoto nang may nakakasawi na kalmado, ako ang lilipol sa lahat ng mga ghoul. Bumalik ang eksena kay Sally at sa kanyang grupo nang sumali sa labanan ang selyadong ghoul, isang napakalaking halimaw na parang puno. Gumawa si Harry ng isang bagong plano upang talunin ang higanteng ghoul. Tinanong niya si Wina kung mayroon ba siyang sapat na kapangyarihan upang mapabagsak ito, at sumagot ito, meron ngunit kakailanganin ko ng kaunting paghahanda at sapat na oras upang gamitin ito. Sige sabi ni Harry at tinipon niya ang lahat at ipinahayag ang kanyang estratehiya. Papalibutan ng mga butiki at mga elf ang higanteng ghoul hanggang sa matapos ni Wina ang kanyang spell. Tungkol naman kay Sally, gagamitin namin siya bilang pain para kay Emilia, pagkatapos ay aatake kami ni Francesca mula sa likuran. Inutusan ng commander ng elf ang kanyang mga sundalo na makipaglaban kasama ang mga butiki, dahil napagtanto nilang pantay ang panganib na nagbabanta sa lahat. Nagkaisa ang lahat ng uri ng nilalang laban sa mga ghouls, na siyang pumuno sa kagalakan ni Sally. Nasaksihan niya ang pagkakaisa sa pagitan ng iba't ibang lahi ngunit narinig niya si Micaela mula sa likuran na nagsasabing, tingnan mo lahat ay nagkakaisa upang tapusin ang ghoul kay saya ng tanawing iyon para sa mga tao. Sumigaw si Sally ng buong lakas, na tinatawag ang lahat. Bumuo tayo ng alyansa sa ating lahat ngayon at narinig ng lahat ang kanyang pag-iyak at hindi makapaniwalang nagtaka, nabaliw na ba ang babaeng ito? Pinulupot ng Trigol ang mga sanga nito kay Sally, pinisil siya ng mahigpit, at sinabing, alyansa talagang ignorante kang tao. Hindi mo ba alam na ang mga ghoul ay ipinanganak mula sa puot sa mga tao? Ang ideya pa lang ng isang alyansa ay sumasakit na ang tiyan ko at para bang may tiyan ito. Gayunpaman, mas lalong pinisil siya ng Trigol, at idinagdag ulitin mo ang alyansa habang hawak kita. Sinubukan ni Francesca na iligtas siya, ngunit pinigilan siya ng ghoul ni Emilia. Napuno ng galit si Sally at nagbago ang kanyang mga mata, at binasag niya ang trunk ng puno, sumisigaw tuturuan kita ng ilang asal. Sumugod si Wina papunta sa kanya at nagtanong, ayos ka lang ba Sally? Mahinahong sumagot si Sally, huwag kang mag-alala at nagsisimula ko ng kontrolin ang kapangyarihang ito. Samantala, matapos talunin si Samaragi, sinubukan ni Makoto na tapusin si Sanjo, ngunit hinawakan ni Sanjo ang kanyang espada at sinabing, pag-usapan natin ito ng mapayapa. Labis na nasasabik si Makoto at tila malapit nang lumala ang mga bagay-bagay. Bumalik kay Sally, na ngayon ay nakatitig sa ghoul ni Emilia nang may balak na pumaslang. Sinabi sa kanya ng Trigol, ang kapangyarihan mo ay eksaktong kabaligtaran ng enerhiya ng ghoul, ibig sabihin, ang iyong pag-iral ay isang purong pagkakamali at nabigla si Sally sa katotohanang ito tungkol sa kanyang sarili. Nagpatuloy ang Trigol, kung gusto mong lumikha ng alyansa sa pagitan natin, magpakasawi ka ngayon din. Pumagitna si Wina, sumisigaw, huwag kang maniwala sa kanya dahil sinasabi niya ito dahil natatakot siya sa iyo. Tinanong siya ni Sally, talaga bang may kapangyarihan akong patayin ang lahat ng ghoul at mahinahong sagot ni Wina ng oo. Sige determinadong sabi ni Sally. Sumigaw siyang muli, tinatawag ang Trigol at si Emilia. Inalok ko kayo ng alyansa kanina at tumanggi kayo kaya ngayon ay kakanselahin ko na ang kahilingang iyon. Inuutusan ko kayong lahat na sumanib sa amin or lilipulin ko kayo ngayon din. Nagalit si Emilia at itinali si Sally gamit ang kanyang buhok, sinasabing hinayaan kitang magdaldal ng matagal. Tumawa si Sally, ginupit ang kanyang buhok, at sumugod, at sumuntok kay Emilia na nagpabagsak sa lupa at isang masamang ngiti ang sumilay sa mukha ni Emilia. Sinabi ng Trigol kay Sally, tumawa ka lang kanina di ba? Siguradong nasisiyahan ka sa pakikipaglaban at nasisiyahan din ako noon sa pagpaslang ng mga taong katulad mo Sally. Matigas na tugon ni Sally, huwag mong ikumpara ang sarili mo sa akin at hindi ako katulad mo. Tao ako, at may damdamin ako. Sumagot ang Trigol, ngayon na ang pagkakataon ko para magsaya ngunit bago pa man magsimula ang laban, idinagdag niya, aalisin ko ang walang silbing babaeng iyon sa tabi mo. Sabi ni Sally, hindi siya isang ghoul na katulad mo at sumagot ang Trigol, siguro galing siya sa aking uri, ngunit kung patuloy niyang ipahiya ang sarili niya ng ganito, mas mabuti nang masawi kaysa mabuhay para sa kanya. Galit na galit, tumalon si Sally upang protektahan siya sa hair ghoul mula sa kanyang pag-atake at sumigaw, tatapusin kita ngayon din.
Sinugod ni Sally ang napakalaking trigul gamit ang lahat ng kanyang lakas, at sa isang suntok lamang ay nolipol siya sa ibabaw ng lupa. Kaya, natalo ni Sally ang mga ghoul sa pangalawang pagkakataon. Tuluyan nang naubos ang kanyang enerhiya, at ang pagod ay nakasulat sa kanyang mukha. Sinabi ni Wina sa kanya, "Pinoprotektahan mo ang kagubatan at kaming lahat dito." Nagpasalamat ang lahat sa kanyang kabayanihan at labis na natuwa si Sally bago siya nahimatay. Ngunit napansin ni Harry na nakatakas si Emilia noong gabing iyon. Nang gabing iyon, sama-samang nagdiwang ang lahat ng lahi habang natutulog si Sally. Ipinadala ni Micaela ang isang mata niya upang ipaalam kay Sanjo ang nangyari, ngunit natagpuan niya itong nakatayo sa tabi ng hiwalay na katawan ni Samaragi. Hindi makapaniwalang tanong niya, sino ang gumawa nito sa kanya at sumagot si Sanjo, si Makoto. Nabigla si Micaela na nakaligtas si Sanjo, at sinabi niya rito na nagawa niyang makipagnegosasyon kay Makoto, isang negosasyon na nagtapos sa pagtatatag ng kapayapaan sa pagitan ng mga tao at mga ghoul. Samantala, sinabi sa kanya ng aso ni Makoto, "Ito ang unang pagkakataon na nagtiwala ka sa isang ghoul, sigurado ka ba sa iyong ginawa?" Sumagot si Makoto, "Hindi ako nagtiwala sa kanya at ang tiwala ko ay kay Sally lamang." Nagising si Sally at tumungo sa tavern, kung saan nakita niya ang lahat ng lahi na magkakasamang nakaupo at mapayapang nag-uusap. Pinanood niya sila ng may labis na kagalakan, purong kaligayahan sa tugatog nito. Lumapit si Wina sa kanya at sinabing, "Yukit mo ang eksenang ito sa iyong alaala at magbibigay ito sa iyo ng positibong lakas mamaya." Sumagot si Sally, "Sige." Natapos ang pagdiriwang, at ang commander ng mga butiki at ang elf ay bumalik sa kagubatan. Naupo si Sally at malungkot na sinabi, "Kailangan ko nang umalis sa lugar na ito at hindi ako dapat manatili sa isang lugar ng masyadong matagal." Nagpatuloy siya ng malalim, "May isang taong nagmamasid sa aking kapangyarihan at sumusubok nito. Saan man ako magpunta, may kasunod na kapahamakan at dapat akong maglakbay ng mag-isa para walang ibang masaktan dahil sa akin." Tiningnan siya ni Harry at sinabing, "Mag-isa, anong kalokohan yan? Sasamahan ka namin kahit anong mangyari, tama ba, Francesca?" Sagot ni Francesca, "Syempre," at sinabi sa kanila ni Sally, "Pero baka masaktan kayo dahil sa akin." Tumugon sila ng may matatag na determinasyon, "Hindi mahalaga basta't kasama namin ang aming kaibigan." Napuno ng kagalakan si Sally, at tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Kinabukasan, naghanda ang lahat na umalis at magpaalam kay Wina. Sinabi niya sa kanila, "Laging bukas ang pinto ko kung gusto ninyong bumalik," at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay patungo sa ibang bayan. Pagdaan sa gate, binalaan sila ng mga gwardya na may isang bampira sa lugar, umaatake sa magagandang babae. Nabalisa si Sally at hiniling sa kanila na magkampo sa ibang lugar. Ngunit sarkastiko na sumagot si Harry, "Mga magagandang babae, di ba Sally, kaya sigurado akong hindi kayo ang tinutukoy niya," at nakuha niya ang nararapat sa kanya. Pumasok sila sa lungsod, at kitang-kita sa mga mata ng tao ang puot kay Francesca. Halata na ang mga demi-human ay labis na inaapi sa lugar na ito. Nagalit si Micaela at sinabi kay Sally, "Gamitin mo ang iyong kapangyarihan at parusahan ang mga taong ito dahil sa pangungot siya kay Francesca." Ngunit tumanggi si Sally, sinabing, "Hindi ko magagamit ang aking kapangyarihan laban sa mga tao." Labis na nalungkot at naiinis si Micaela at nakarating sila sa hotel para umupa ng kwarto, ngunit mabilis na umalis si Francesca kasama si Micaela para bumili ng pantakip sa kanyang mga tainga para makatuloy siya sa kanila. Habang papunta sila, nakakita si Francesca ng mga carrot at hindi na nakapagpigil. Bumili siya, ngunit labis siyang tinatrato ng masama ng tao. Matapos ibenta ang mga ito, itinapon niya ang pera sa lupa at pinilit siyang pulutin ito mismo. Nasaksihan ni Micaela ang buong eksena at napuno siya ng galit, at labis siyang nandidiri sa mga tao. Samantala, nakarating na sina Sally at Harry sa kwarto at inihanda ang kanilang mga gamit. Nag-aalalang sinabi ni Harry sa kanya, "Natatakot ako para kay Micaela dahil ayokong gumawa siya ng isang bagay na pagsisisihan niya sa huli." Kasama niya ngayon si Francesca, at nasasaksihan niya mismo ang pang-aapi ng tao, kaya natatakot ako sa magiging reaksyon niya. Agad na tumugon si Sally, "Sige, ibabalik ko sila." Naupo si Micaela at kinausap si Francesca, at sinabing, "Bakit hindi mo labanan ang mga tao pagkatapos ng lahat ng ginagawa nila sa iyo?" Sumagot si Francesca,
Noon lumaban at nagpupumiglas ako pero ngayon ay nakakaramdam na lang ako ng kapayapaan kapag kasama ko ang mga taong tulad ni Sally. Tumayo si Micaela at sinabi sa malungkot na boses, akala ko iba si Sally sa ibang mga tao, pero binaygo niya ang mga inaasahan ko. Mayroon siyang dakilang kapangyarihan, ngunit hindi niya ito ginagamit upang tulungan ang kanyang mga kaibigan laban sa mga tao. Iniwan niya si Francesca at naglakad palayo, puno ng kawalan ng pag-asa. Habang naglalakad siya, narinig niya ang mga taong nag-uusap tungkol sa isang vampira, at napagtanto niyang isa itong ghoul, na kauri niya. Umakyat siya sa isang mataas na lugar at tumingin gamit ang kanyang mga mata. Maaari mong itanong, paano niya pa magagamit ang kanyang mga mata pagkatapos mawala ang kanyang kapangyarihan? Napanatili niya ang isang napakahinang bahagi ng kanyang enerhiya bilang ghoul at ginagamit ito sa anumang maliit na paraan na kaya niya. Nakita ni Micaela kung nasaan ang vampira at lumapit sa kanya. Nakilala niya ito at ikinwento ang ginawa ni Sally, kung paano niya natalo si Sito at ang Tree Ghoul sa isang atake lang. Ang ghoul, na nagngangalang Kokochi, ay natuwa at sinabing, sige tatapusin ko siya kung ganoon. Ngunit sinabi ni Micaela, hindi, ayaw kong tapusin mo siya pero gusto kong lipulin mo ang lahat ng tao sa bayang ito. Pangungot siya na sumagot si Kokochi, at dapat ko bang tapusin ang buong bayan at iligtas ang mga kaibigan mo? Natakot si Micaela at gusto niyang pumayag, ngunit ninakaw ng takot ang mga salita mula sa kanyang dila. Sa sandaling iyon, pumasok si Francesca at sinabi kay Micaela, huwag mong pilitin ang sarili mo Micaela. Halata na matagal na siyang hinanap ni Francesca hanggang sa mapagod ang kanyang mga paa. Sumulyap si Kokochi kay Francesca at sinabing, kung gayon, ikaw ang demi-human na pinag-uusapan ng lahat. Iiwan ko muna kayong dalawa para matapos ko muna si Sally at pinigilan siya ni Francesca, sumisigaw, saan ka sa tingin mo pupunta? Nagalit ang ghoul at malapit nang sumabog ang mga bagay-bagay. Sa sandaling iyon, nagbago ang mga mata ni Sally, at nagmamadali siyang patungo sa kinaroroonan ng ghoul. Sinubukan ni Francesca na labanan si Kokochi, ngunit kitang-kita ang kanyang kahusayan. Hinawakan niya si Francesca, binuhat ito, at sinabing, panahon na para masawi ka. Ibinaon niya ang kanyang mga pangil sa kanya, pinakawalan ang kanyang kapangyarihang ghoul sa pamamagitan ng mga ito, at ang buong itaas na kalahati ng katawan ni Francesca ay nawala. Dumating si Sally at nakita ang nakakatakot na eksena sa harap mismo ng kanyang mga mata. Nilamon siya ng galit at tinipon niya ang bawat huling piraso ng kanyang lakas at sinuntok si Kokochi ng isang malakas na suntok, na nagdulot ng pagtalsik ng dugo mula sa kanyang bibig. Sinubukan siyang atakihin muli ng ghoul gamit ang kanyang sumasabog na dugo, ngunit wala itong silbi. Sinabi ni Sally sa kanya, ang kapangyarihang ghoul ay hindi nakakaapekto sa akin at wala akong kinikimkim na sama ng loob sa iyong uri, ngunit isa ka sa mga exception dahil tatapusin kita ngayon. Hiniwa ni Kokochi ang sarili niyang kamay at minanipula ang sumasabog na dugo mula rito, na mahigpit na itinali si Sally. Sabi niya, kung ang kapangyarihan ko ay hindi makakaapekto sa iyong katawan, makakaapekto rin ito sa iyong mga damit. Natigilan si Sally, hindi makagalaw, at sumugod din siya para tapusin siya. Sinubukan ni Micaela na ihagis ang isang maliit na piraso ng kapangyarihan nito sa kanya, ngunit wala itong epekto. Sinabi niya sa kanya, kanina lang sinusubukan mong protektahan ang sangkatauhan at sumigaw si Micaela, hindi kita hahayaang tapusin mo ang kaibigan ko. Sandaling naantig si Kokochi, pagkatapos ay sinabi, kung gayon ay tatapusin ko kayong dalawa ng magkasama. At nagtipon ng isang napakalaking bola ng dugo upang wakasan ang kanyang buhay at sinabi ni Sally nang may kawalan ng pag-asa, tumakas ka ngunit wala itong silbi. Sa sandaling iyon, si Francesca ay nasa ibang lugar pagkatapos ng kanyang kasawian. Isang kakaibang babae ang nagpakita sa kanya na parang isang anghel, at nagmakaawa si Francesca sa kanya na ibalik ang kanyang katawan. Sinabi ng babae, 2 beses kang nasawi sa isang taon. Sumagot si Francesca, alam ko ngunit kailangan kong tulungan ang aking mga kaibigan. Humingi siya sa babae ng kapangyarihan upang talunin ang ghoul at sa katunayan, bumalik si Francesca sa kanyang dating kinaroroonan. Ano ang nangyari kay Francesca at ano ang misteryong ito? Kakaiba talaga pero malalaman natin mamaya. Bago pa man mapaslang ni Kokochi si Micaela, narinig niya ang boses ni Francesca sa likuran niya.
Naibalik na ang katawan nito at dalawang itim na pakpak ang nakabuka mula sa kanyang likuran. Ang kanyang mga mata ay ganap na nagbago, at siya ay nagmukhang isang halimaw. Inihagis niya ang mga bola ng dugo sa kanya, ngunit agad niya itong iwinaksi. Gulat na tinitigan siya ng gol, at sa isang kisap mata, nawala siya. Wala pang isang segundo, natusok na niya ang kanyang puso. Natamba ang gol sa lupa, at natamba rin si Francesca, naubos na ang kanyang kapangyarihan. Natigilan sina Sally at Micaela walang imak sa kanilang nasaksihan. Naghihingalo ang gol at sinabi bago siya masawi, sa wakas ay magpapahinga ako at babalik sa Euros. Lumabas na ang gol na ito ay nanirahan kasama ng mga tao, itinatago ang kanyang mga sungay sa loob ng kanyang mga pangil. Umibig siya sa isang babaeng tao, at minahal din siya nito pabalik, at sila ay namuhay ng may perpektong kaligayahan. Pinakasalan niya ito pero nadaig siya ng mga likas na ugali ng gol, at pinaslang niya ito nang hindi sinasadya pagkatapos ng kanilang kasal. Ang sandaling iyon ang pinakamasakit sa buong buhay niya. Bago siya nasawi, sinabi niya sa kanila, itago ninyo si Francesca sa mga tao ngayon na or baka may sumiklab na gulo. Hiniling niya kay Micaela ang isang masayang buhay kasama ang mga kaibigan nito at sinabi sa kanila, Paalam, at natapos ang araw ng ganoon. Kinabukasan, nagising si Francesca at nakita ang anghel sa tabi niya. Dumating ang babae upang bawiin ang kapangyarihang ibinigay niya sa kanya. Ang ganitong enerhiya ay hindi kailanman dapat manatili sa mundo ng mga buhay. Masayang nagpasalamat si Francesca sa anghel para sa kanyang ginawa, at binawi ng babae ang kanyang kapangyarihan at umalis. Alam ko, kaibigan ko naghihintay ka ng wastong paliwanag sa nangyari, ngunit ano ang magagawa natin? Ganoon lang ang desisyon ng may akda. Samantala, pumunta sina Sally at Micaela sa palengke upang bumili ng carrot para aipakin kay Francesca, umaasang makakatulong ito sa kanyang paggaling. Ngunit ang nagtitinda ng carrot ay lumabas na pasmado ang bibig, at ininsulto niya si Francesca sa harap mismo ni Sally at Micaela dahil lamang sa isa itong demi-human. Sumabog sa galit si Sally, isang suntok ang tumama sa mukha nito, at iniwan siya roon habang sila ay naglalakad palayo. Matapos makita ito mula kay Sally, napuno ng kagalakan ang puso ni Micaela, at bumalik ang kanyang pagmamahal kay Sally. Napagtanto niya na tunay na mahal ni Sally ang kanyang mga kaibigan at hindi niya kinukonsinti ang sinumang nananakit sa kanila. Bumalik ang dalawang babae sa bahay tuluyan at nalaman nilang bumalik na sa normal na kalagayan si Francesca. Labis ang tuwa ng lahat at tinanong siya kung ano ang nangyari, ngunit tumanggi si Francesca na sabihin sa kanila ang anumang bagay. Nagpa siya ang grupo na umalis agad sa lungsod, dahil sa takot na baka habulin sila ng mga sundalo kapag nalaman nilang sinuntok ni Sally ang nagtitinda. Sa ibang lugar, naglalakad si Makoto sa kagubatan sa gabi nang maramdaman niyang may sumusunod sa kanya na may balak na pumaslang. Naghanda siyang harapin ang humahabol, ngunit natuklasan niyang si Emilia pala ito, nanginginig pa rin at takot sa malupit na pagpapahirap ni Sally. Pinatuloy siya ni Makoto at pinagluto ng pagkain. Naupo si Emilia at kumain, ganap na nawala ng malay pagkatapos ng nangyari. Pinakain niya ito hanggang sa makatulog ito at habang natutulog, lumapit si Makoto, tinanggal ang kanyang sombrero, at napagtanto na isa siyang ghoul. Inihanda niya ang kanyang espada upang tapusin ito, ngunit pinigilan siya ng kanyang aso at sinabing, isa lamang siyang kaawa-awang babae, hindi mo siya dapat tapusin. Nagalit si Makoto sa kanyang aso at itinaas ang kanyang espada patungo sa kanya, ngunit nasaktan ang aso dahil dito, at bumalik sa kanyang katinoan si Makoto. Binitawan niya ang kanyang sandata at tinakpan muli ang mukha ng babae. Humingi siya ng tawad sa aso dahil sa pag-angat ng kanyang espada laban sa kanya. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay, pinapaslang ang mga ghoul na kanilang nakakasalubong. Sa tuwing naririnig ni Emilia ang salitang ghoul, sinasaktan siya ng matinding sakit ng ulo, at unti-unting bumabalik ang kanyang mga alaala. Isinama siya ni Makoto, inakay siya patungo sa kalapit na bayan. Sa daan, hinarap sila ng isang ghoul na sadyang dumating upang tapusin si Emilia. Inakusahan siya ng pag-iwan sa tree ghoul at pagtakas mula sa labanan kung kailan dapat sana ay nasawi ito sa kanyang tabi. Sinabi ni Makoto sa ghoul, isa lamang siyang priestess na nawalan ng alaala. Galit na galit ang ghoul at sumigaw kay Emilia, at sa kanyang pagsigaw, lahat ng kanyang alaala ay bumabalik. Nang bumalik ang kanyang alaala, sinabi niya sa kanya,
tatapusin kita ngayon. Ngunit inatake siya ng ghoul gamit ang kanyang espada at tumayo si Makoto sa tabi nila at sinabing, tapusin mo ang iyong laban kung sino man ang mabuhay, tatapusin ko siya. Natigilan si Emilia sa kanyang mga salita at hinawakan niya ang kanyang sungay, sinira ito, at sinabing hindi na ako isang ghoul kaya dapat mo akong iligtas. Pagkatapos ay nawalan siya ng malay at sa kanyang koma, naalala ni Emilia si Sally nang sandaling talunin siya ni Sally at naisip, ayokong masawi at gusto ko siyang makita muli. At sa katunayan, nagising siya at nalaman na ginamo na ni Makoto ang kanyang mga sugat. Tungkol naman sa isa pang ghoul, labis itong natakot kay Makoto kaya't tumakas ito. Nakakatawa nga at pinagtawanan niya si Emilia dahil sa pagtakbo, ngunit ganoon din ang ginawa niya. Pinasalamatan ni Emilia si Makoto sa pagliligtas sa kanya at sinabi sa kanya na sasamahan niya ito mula ngayon at hindi na muling aalis sa kanyang tabi at sa gayon ay natapos ang araw. Pagkalipas ng ilang panahon, sumali si Harry sa isang paligsahan sa pakikipaglaban sa espada. Hindi dahil sa kanyang kahangahangang kakayahan kaibigan ko, kundi dahil naubusan na sila ng pera at lubhang kailangan ang premyo para pandohan ang kanilang paglalakbay. Matapos mapanood ang ilang round ng mga laban ni Harry, nainip sina Sally at ang mga babae at naglakad-lakad. Habang naglalakad sila, sinabi ni Francesca sa kanila na ang tunay na motibo ni Harry sa pagsali sa kompetisyon ay hindi ang pera, kundi ang kanyang pagnanais na maging mas malakas upang maprotektahan niya ang kanyang sarili at ang kanyang mga kaibigan. Naantig si Micaela sa kanyang mga salita at sinabing, noon walang awang nakikipaglaban ako sa mga tao, ngunit ngayon ay nagsisimula na akong makaramdam ng kakaiba sa kanila. Tinapik ni Francesca ang kanyang ulo at sinabing magaling Micaela. Habang nag-uusap sila, nilampasan sila ni Makoto. Nakita siya ni Sally at tumakbo palapit sa kanya, nahirap na sumunod. Dinalhan siya ni Makoto ng isang tasa ng tubig at humingi ng paumanhin, pasensya na at wala akong makuhang iba kundi tubig ngayon. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kung bakit siya wala sa ayos. Ginastos ni Emilia ang lahat ng pera ko sa pagkain kamakailan, at hiniling ko sa kanya na bayaran ang sarili niyang mga gastusin. Kaya naman nagpasya siyang sumali sa paligsahan at manalo ng buong premyo. Lahat ay nasa alanganin na ngayon, kaibigan ko. Samantala, ang ghoul na tumakas mula kay Makoto ay dumating sa harap ni Sanjo, at humingi ng tawad, pasensya na hindi ko siya kayang tapusin. Sumagot si Sanjo, alam kong tinakbuhan mo siya nang mapagtanto mong mas malakas siya kaysa sa iyo, hindi ba't sinabi ko sa iyo na pinagmamasdan ko ang lahat? Sa sandaling iyon, nagpakita ang isang batang babae, isang batang may mga katangian ng ghoul. Lumapit siya sa ghoul at sinabing, kargahin mo ako. Nalito ang ghoul, ngunit ipinakilala siya ni Sanjo bilang ang ghoul na may maskara, ang gumagawa kay Sumeragi. Nang mapagtanto ang kahalagahan nito, binuhat siya ng ghoul papunta sa kanyang likuran. Umakyat sila sa isang espesyal na ritual na lugar na ginagamit upang ipatawag ang bilog ng 100 ghoul. Nagtipon ang lahat ng ghoul, nagtataka kung bakit sila ipinatawag. Ipinaliwanag ni Sanjo ang dahilan, ang bilang ng mga ghoul ay lubhang nabawasan kamakailan dahil sa isang taong nagngangalang Makoto. Nagalit ang mga ghoul, ayaw maniwala. Ngunit kinumpirma ng matandang ghoul ang mga salita ni Sanjo, na sinasabing, pinaslang niya ang isang bangkay ng mga ghoul sa harap ko mismo. Nako, buhay ka pa pala akala ko nasawi ka na sa simula. Pagkatapos ay nagpakita ang isang maliit na batang lalaki at sinabi kay Sanjo, bakit mo kami tinatakot kailangan nating magkaisa at tapusin siya. Hinugot ni Sanjo ang hiwa na ulo ni Sumeragi at sinabi sa kanila na natalo siya ni Makoto sa isang atake sa kabila ng kanyang lakas. Ito ay lubos na nakaapekto kay Todoroki, na isa ring ghoul. Ipinagpatuloy ni Sanjo ang kanyang mga kasinungalingan at alam kong dati mong mahal si Micaela, ngunit ayaw kong gulatin ka. Malupit din siyang pinaslang ni Makoto at dinurog niya ang mga mata nito at nabali ang sungay nito. Labis na nalungkot si Todoroki, pagkatapos ay nagalit. Sumigaw siya, ako mismo ang papaslang kay Makoto at sumugod siya patungo sa lungsod kung saan matatagpuan si Makoto. Lahat ng mga ghouls ay naghangad ng swerte para kay Todoroki, at natapos ang pagpupulong. Hindi ko pa rin alam kung bakit ayaw tumigil ng kasinungalingan ng Sanjo na iyon. Pagkatapos ng pulong, pumunta si Jessie kay Sumeragi,
ibinalik ang maskara nito sa kanya, at sinabi kay Sanjo na pumapayag itong tulungan siya sa plano nitong makipag-alyansa sa mga tao, kahit na tila napaka-inosente at walang alam nito sa totoong nangyayari. Natapos silang mag-usap, at umalis si Jessie, at sinabi sa kanya, kung may kailangan katawagan mo ulit ako. Kinabukasan, pumunta si Jessie sa lungsod at nakasalubong niya si Harry sa daan at sinabing, kargahin mo ako. Tinitigan siya ni Harry nang may pagtataka sino ito ngayon. Lumapit siya sa kanya at sinabing naliligaw ka ba batang babae. Sumagot siya, ako si Jessie, reyna ng mga maskara, at hinahanap ko si Sanjo. Sarkastiko na sagot ni Harry, ako ang hari ng mga biro at ikinagagalak kung makilala ka. Gayunpaman, mayroon akong paligsahan ngayon at abala ako, pero ayos lang ihahatid kita sa iyong mahalagang Sanjo. Sinamahan niya ito papunta kay Sanjo, at ang dalawa ay umakto na parang hindi pa sila nagkita noon. Nanatiling naghihinala at hindi malinaw ang mga intensyon ni Sanjo. Pagkatapos ay hiniling niya kay Jessie na mag-cheer para kay Harry sa kompetisyon dahil ligtas niya itong naihatid. Pumayag ang babae at umalis si Harry. Pagdating ni Harry sa paligsahan, nadatnan niya si Jessie na nag-cheer para sa kanya mula sa mga stand. Nag-alab ang kanyang pananabik, at nagpasya siyang durugan ang sinumang hamarang sa kanyang daan. Samantala, nakatayo si Sally sa labas ng lugar ng kompetisyon dahil naiinis siya sa ingay ng hiyawan. Pagkatapos, nagpakita si Sanjo sa harap niya upang kausapin ito. Tinitigan siya ni Sally nang may pagtataka at wala siyang ideya kung sino ito. Sinabi niya sa kanya, narito ako upang tulungan kang bumuo ng alyansa sa pagitan ng mga tao at mga ghoul. Iniabot niya ang kanyang kamay, inaanyayahan siyang sumama sa kanya. Narinig sila ni Makoto at galit siyang pumasok at sinabihan si Sally na lumayo kay Sanjo, tinawag itong mapanganib. Sinabi niya, makapangyarihang ghoul na may napakalaking impluensya sa mga ghoul. Sumagot si Sanjo, mas malaking dahilan iyan para sumama ka sa akin ngunit tumugon si Makoto, hindi, sumama ka sa akin at lilipulin natin ang lahat ng mga ghouls sa mundo. Natigilan si Sally, nalilito sa kanilang dalawa. Matapos mag-isip ng malalim, nagpasya si Sally na kumampi kay Makoto. Lumapit siya sa kanya at sinabing, hindi ko sinusuportahan ang pagpaslang sa lahat ng ghouls pero sasamahan kita. Nang makipagkamay siya sa kanya, napaatras si Makoto sa takot at sinabing, hindi mo dapat ako pinili. Pagkatapos ay tumakbo siya palayo, lubos na nataranta sa mga kadahilanang walang nakakaintindi. Hinabol siya ni Sally upang malaman kung ano ang problema. Huminto siya at sinabing, naaalala mo ba ang kwentong ikinwento ko sa iyo tungkol sa batang lalaki na ang mga magulang ay pinaslang ng mga ghouls? Sumagot siya, naaalala ko. Aniya, ako ang batang iyon at araw-araw lumalakas ang galit ko sa mga ghoul. Kaya ko sila pinapaslang, pero kahit gaano pa karami ang mapaslang ko, hindi humuhupa ang apoy sa loob ko lalo lang itong nag-aalab. Kaya, patuloy akong pumapaslang ng pumapaslang. Gusto mo bang magkasamang mamuhay ang mga tao at ghoul, pero hindi ko iyon makakamit? Sabi ni Sally, pero gusto kong sumama sa iyo Makoto. Bago pa siya matapos, isang malakas na pagsabog ang sumabog sa pader ng lungsod. Dumating na si Todoroki at ang kanyang mga puwersa upang ipaghiganti si Mikaela. Nataranta at tumakas ang mga tao sa bayan sa takot. Kumalat si Todoroki at ang kanyang mga tauhan sa lungsod, hinahanap si Makoto. Kabilang sa kanila ang isang ghoul na natulog lamang. Hindi ko alam kung pumunta siya para umatake or umidlip. Pagkatapos ng pagsabog, nagmadali ang mga gwardya na kanselahin ang paligsahan at sumigaw, sino mang pumaslang ng ghoul ay makakakuha ng dobleng premyong pera. Natuwa ang lahat maliban kay Harry, na alam ang tunay na lakas ng mga ghoul at tahimik na umatras. Habang papalayo siya, may isang lalaki na lumapit sa kanya at sinabing sasamahan niya siya. Nakilala siya ni Harry at sinabing, ikaw si Percio hindi ba? Sumagot ang lalaki, tama mabuti na lang at naaalala mo pa ako. Ito ang lalaking agad na natalo kay Harry sa kompetisyon, halos hindi lang tumama ang isang espada. Sinabi ni Percio kay Harry, tatapusin ko ang mga ghoul at kukunin ko ang premyong pera para sorpresahin ang pamilya ko. Paano ka makakalaban ng mga ghoul kung hindi ka naman nakatagal kahit isang segundo laban kay Harry? Tila nabulag siya ng pananabik ngunit bago pa man siya makagalaw ng isang pulgada, tinamaan siya ng kidlat, at agad na nasawi si Percio sa harap mismo ni Harry. Palamtalunan na tao.
Matapos mapaslang si Persyo, nagpakita si Todoroki, nakatitig na parang hindi makapaniwala. Plano ko sanang tapusin kayong dalawa pero ang higanteng lalaki na iyon ang tinamaan ng mag-isa. Maghanda ka ng masawi Makoto. Humakbang si Harry paarap at sumagot ng walang pag-aalinlangan, hindi ko alam kung sino itong Makoto na tinutukoy mo, pero pagkatapos mong tapusin si Persyo hindi kita hahayaang makaalis. Kasabay nito, narinig ni na Micaela at Francesca ang dumadagandong na umuugong sa labas. Inilabas ni Micaela ang isa sa kanyang natitirang mga mata upang magmasid sa lugar, mabilis na natuklasan ang mga paparating na ghouls, kasama si Todoroki, diretsyong patungo kay Harry upang tapusin ito. Samantala, narinig ni Sally ang pagsabog mula sa malayo. Ilang segundo na lang ang layo ni Makoto mula sa pag-atake upang tapusin ang bawat ghoul na mahahanap niya, at hindi maalis ni Sally ang hinala na nabubuo sa kanyang isipan at ito kaya ang plano ni Sanjo. Bago pa niya matapos ang iniisip, nagpakita si Sanjo sa likuran niya. Galit na sabi ni Sally, hindi ba't pag-atake ito ng ghoul? Hindi ba't ikaw ang may gusto ng kapayapaan sa pagitan ng mga tao at mga ghouls? Ngumisi si Sanjo, tama pero wala ako sa mood makipag-usap sa babaeng hindi ako pinili. Pero, sasabihin ko pa rin ito sa iyo. 4 na ghoul ang sumisira sa lungsod at ang pinakamalakas, si Todoroki, ay dumiretso para tapusin ang pinakamahina mong kasama, si Harry, sa palagay ko. Hindi ba dapat kang magmadali? At isa pa. Hindi kita hahayaang makadaan dahil hindi mo ako pinili. Naikuyom ni Sally ang kanyang mga kamao kaya, kailangan muna kitang talunin. Tama, sagot ni Sanjo. Sa ibang lugar, natunto ni Makoto ang natutulog na ghoul. Ngunit nang sandaling hinugot niya ang kanyang espada, isang kakaibang puwersa ang dumaloy sa kanya, nawalan siya ng malay sa tabi ng kanyang target. Tila kayang patulugin ng demonyo ang sino mang gustong pumaslang dito. Pagbalik sa mga kalye, naghiwalay sina Micaela at Francesca, parehong nagmamadaling makarating kay Harry. Gayunpaman, naharang si Francesca sa kalagitnaan ng pagtakbo ng isang malaking ghoul na agila. Magulo sa lahat ng dako, anggol ng demonyo at hindi kita hahayaang makalapit kay Todoroki. Kasabay nito, buong lakas na sumugod si Sally kay Sanjo ngunit wala siyang nagawa. Si Micaela, sa sarili niyang landas, ay nakasalubong ang isang matangkad na ghoul na may mahahabang tainga. Ano ang ginagawa ninyong lahat dito? Ano ang ginawa ng mga tao para atakihin kayo? Tanong niya. Natigilan ang ghoul, buhay ka pa pala. Naparito kami para ipaghiganti ang iyong kasawian, para tapusin ang pumaslang sa iyo. Kumurap si Micaela at sinabing ipaghiganti mo ako. Literal na nakatayo ako rito, giit ng demonyo. Wala kang naiintindihan Todoroki at malinaw na hindi maipahayag ng ghoul ang buong katotohanan. Malaki ang pagmamalasakit ni Todoroki sa kanya at pinutol siya ni Micaela. Dahil buhay ako, pipigilan mo ba ang pag-atake? Ngumisi ang demonyo at kung mananatiling buhay ka, marahil. Ngunit sumugod siya, diretsyong tinutukan ang puso nito. Sa panig ni Harry, naglunsad si Todoroki ng isang marahas na bagyo ng kidlat. Sinalag ni Harry ang mga atake gamit lamang ang kanyang labang espada, umiwas sa kaliwa at kanan gamit ang desperadong mga hakbang. Pagkatapos ay kumilos si Harry. Oras na bulong niya, bago biglang tumakbo palayo. Umungal si Todoroki, pagkatapos ng lahat ng usapan na iyan, tatakbo ka, tatapusin kita ngayon din. Sinugod niya ito, ngunit nahulog sa patibong ni Harry. Umikot si Harry, binasag ang bungo ni Todoroki gamit ang mapurol na bahagi ng kanyang espada. Nahulog sa lupa ang sombrero ng ghoul at nang makita ito ni Todoroki, biglang sumagi sa kanyang isipan ang mga alaala ni Micaela. Ibinigay nito sa kanya ang sombrerong iyon at siya lang ang demonyong nagpakita ng kabutihan sa kanya. Sumabog ang kanyang galit at sa parehong paraan mo pinaslang si Micaela, hindi ba? Tatapusin na kita ngayon din. Samantala, ang labanan ni Francesca ay unti-unting bumababa. Tinusok siya ng ghoul na agila gamit ang kanyang mga kuko at pinaputok ang kanyang mapaminsalang pagsabog ng canyon, na nag-iwan sa kanya na durog at duguan. Bumalik kay Micaela, nakahiga siya sa lupa habang ang ghoul na may mahabang tainga ay nakaharap sa kanya. Hindi kailanman tatanggapin ng mga tao ang isang halimaw na katulad ko, mapait niyang sabi. Kahit na si Todoroki ay makasama nila, hindi ko kailanman magagawa. Naikuyom ni Micaela ang kanyang mga kamao at kung gayon, ako mismo ang magpapabagsak sa iyo.
Umatake siya gamit ang lahat ng natitirang lakas niya, ngunit sinipsip ng kanyang nababanat na katawan ang bawat atake. Gumanti ang ghoul, na pinilit siyang magpumiglas para mabuhay. Si Todoroki, sa kasukdulan ng kanyang galit, ay tinawag ang kanyang buong malademonyo na anyo, isang napakalaking avatar na nakatayo sa itaas ng lungsod. Nagtipon siya ng isang napakalaking kanyon ng kidlat na nilalayong burahin si Harry mula sa pag-iral. Bumulong si Harry sa kanyang sarili, mukhang masasawi ako ngayon, ngunit kahit papaano ay makakabili ako ng oras hanggang sa dumating ang aking mga kaibigan. Tumakbo siya patungo sa tiyak na kasawian at pagkatapos ay isang kamay ang nagpakita mula sa kung saan, na tuluyang hinaharangan ang kidlat. Si Wina iyon at walang kahirap-hirap siyang tumayo sa pagitan nila, ang kidlat ay pumuputok sa kanyang palad na parang mga patak ng ulan. Natigilan ang lahat at lumapit si Wina kay Harry at iniabot sa kanya ang isang kumikinang na talam. Nakita kitang nakikipaglaban gamit ang isang kahoy na patpat kanina. Kunin mo ito, isang tunay na sandata, isa na kayang pumutol ng kahit ano, kidlat, demonyong laman, kahit ano. Tumugon ang espada sa kamay ni Harry, puno ng kapangyarihan. Tumawa si Todoroki, isang biro, inaasahan mo bang makakatulong iyon sa kanya? Gumawa siya ng espada na purong kidlat at sumugod. Sinalubong siya ni Harry ng diretso at hinati ang kidlat sa dalawa. Lumagpas sa limitasyon, inihanda ni Todoroki ang kanyang huling nakakatakot na kanyon. Naramdaman ni Harry ang takot na gumapang sa kanyang mga buto, ngunit ang bulong na boses ni Wina ay umalangaw sa kanyang isipan. Hawakan ang espada ng may pananampalataya at maaari kang manalo. Pinakawalan ni Todoroki ang pag-atake at hiniwa at binasag ni Harry ang kanyon sa isang atake lamang. Ang talam ay humiwa ng malalim kay Todoroki, na nagpabagsak sa kanya sa pagkatalo at nanalo si Harry. Samantala, nanginag ng malakas ang katawan ni Francesca habang siya ay naghihingalo, ngunit ang piraso ng kapangyarihang anghel na naiwan ni Atreus sa kanya ay muling nagpa-awaken sa kanya. Ang kanyang mga paa at kamay ay nangitim at ang mga pakpak ng anino ay kumalat sa likuran niya. Si Francesca ay bumangon na parang isang halimaw na muling nagkatawang tao. Sa isang malabong paggalaw, pinutol niya ang pakpak ng demonyong agila, pagkatapos ay ang ulo nito. Tapos na ang labanan at pagod, nawalan ng lahat ng lakas, bumagsak si Francesca sa tabi ng bangkay. Pagbalik kay Micaela, wala pa rin siyang magawa laban sa parang lastik man na ghoul. Dahil sa nababanat nitong katawan, naging walang silbi ang kanyang mga pag-atake. Ngunit bigla, isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Tumakbo siya ng mabilis patungo sa pader ng lungsod, napilitan ang ghoul na habulin siya. Isang malakas na suntok ang ibinato sa kanya ng ghoul, ngunit naiwasan niya ito sa huling sandali. Ang buong braso nito ay naipit sa loob ng pader at nagkunwari si Micaela na magpapaputok siya ng kanyon ng demonyo. Natigilan ang demonyo sa takot syempre, wala talagang kapangyarihan si Micaela na magpaputok ng kanyon, gusto lang niya itong takutin. Pagkatapos ay tinipon niya ang huling kislap ng lakas na mayroon siya, hinampas ang ghoul gamit ang lahat ng kanyang lakas, at ibinato ito sa pader. Dahil ang batong harang ay nasa likuran niya, hindi makaunat ang katawan nito, at natalo rin siya ni Micaela. Ngunit pagkatapos ng panalo, nanlabo ang mga mata ni Micaela sa kalungkutan. Inamin ng ghoul ang kanyang takot na siya ay masyadong hindi kaaya-aya para maging kaibigan ng sinuman, tao man or ghoul. Hindi tulad ni Todoroki, na mukhang mas tao at may pag-asa pa rin, naniniwala ang ghoul na nag-uunat na wala siyang kasama. Samantala, si Sally ay nakaharap pa rin kay Sanjo. Natamba siya nito sa isang suntok, dahilan para bumagsak ito sa lupa. Itinulak ni Sally ang sarili, pinagninit-nit ang kanyang mga ngipin, at sumigaw na kailangan kitang talunin. Kailangan kong maabot ang mga kaibigan ko at tinipon niya ang kanyang kapangyarihan kaya pipilitin kong makalusot kung kinakailangan. Bigla, casual na itinaas ni Sanjo ang kanyang kamay. Sige, sumusuko na ako, sige, habulin mo sila sa sarili mong bilis. Kumurap si Sally sa pagkalito, ngunit tinanggap niya ang kanyang pag-atras, desperado nang sumama sa kanyang mga kasama. Bago siya umalis, tumalikod siya. Kapag naayos ko na ang sitwasyon kay Makoto, ako na ang mag-aabot ng aking kamay sa iyo para sa kooperasyon. Bahagya nang umiti si Sanjo at tumango. Ngunit nang sa wakas ay dumating si Sally sa larangan ng digmaan, natapos na ang bawat laban. Ligtas ang lahat at nahuli siya sa lahat.
Kinabukasan, ginaising ni Micaela si Todoroki matapos gamutin ang kanyang mga sugat. Maligayang pagbabalik, mahina niyang sabi. Dahan-daang iminulat ni Todoroki ang kanyang mga mata, iniisip na nasawi na siya dahil nasa tabi niya si Micaela. Ngunit sinabi niya sa kanya na buhay pa siya, at gayon din siya. Napaluha si Todoroki, labis na natuwa. Isang eksenang nakakaantig kahit ang mga ibon ay iiyak. Malapit, nakaupo si Sally kasama si Harry, pinag-uusapan ang mga pangyayari noong nakaraang gabi. Hindi pa rin niya maintindihan kung paano nagawa ni Harry na talunin ang isang tulad ni Todoroki ng mag-isa. Ipinaliwanag ni Harry ang lahat, kasama na ang papel ni Wina. Tuwang-tuwa si Sally na binabantayan pa rin sila ni Wina. Pagkatapos, sinabi ni Wina sa grupo ang tungkol sa kanilang susunod na destinasyon, ang Leyshaitia, isang bayan kung saan ang mga tao, ghoul, demi-human, at bawat lahi ay magkakasamang naninirahan ng walang diskriminasyon. Agad na sumang-ayon ang lahat, nasasabik sa isang lugar na may tunay na pagkakapantay-pantay. Kinabukasan, nagpaalam si Wina at gumamit ng teleportation spell para bumalik sa kagubatan, nangakong bibisitahin niya silang muli. Matapos siyang mawala, nilapitan ni Sally si Todoroki at inanyayahan itong sumama sa kanyang paglalakbay. Determinado siyang bumuo ng alyansa sa pagitan ng mga tao at mga ghoul pero nag-atubili si Todoroki ngunit kalaunan ay pumayag. Gayunpaman, iginiit niya na maglalakbay siyang mag-isa, hindi kasama ang grupo. Gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang suportahan ang kanyang pangarap mula sa anino. Seryoso pagkatapos ng lahat ng iyon, iniwan niya si Micaela at nagpaalam sa lahat at umalis ng mag-isa. Palabas ng bayan, nakasalubong niya si Sanjo. Tinitigan siya ni Todoroki ng masama, bakit ka nagsinungaling sa akin at sinabing nasawi na si Micaela? Nagkibit balikat si Sanjo, dahil gusto ko at tanggapin mo na lang. Sumabog sa galit si Todoroki, ngunit bago pa man niya maiangat ang isang kamay, tinusok siya ni Sanjo mula sa likuran at tinapos ang buhay ni Todoroki at binitawan niya ang bangkay na parang basura. Kausapin mo ang mga kaibigan mo at ibigay mo sa kanila ang aking pagbati, pangungot siya niyang sabi, tinutukoy ang mga kaibigang nasawi na naghihintay sa kabilang panig. Pagkatapos ay ibinalita niya ang kanyang susunod na destinasyon, ang Lydia, at naglakad palayo. Pagkatapos ng labanan, nagmadali si Emilia na hanapin si Makoto upang gisingin ito mula sa spell ng pagtulog na ginawa ng natutulog na ghoul. Habang natutulog si Makoto, muling nagpakita ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Upang maunawaan ang nakaraan ni Makoto, ang kanyang kwento ay dapat isalaysay mula sa simula. Noong unang panahon, isang matandang lalaki ang nakatira kasama ang kanyang asawa sa isang tahimik na nayon. Isang araw, ang asawa ay lumabas upang mangaso at ang asawa ay naglabas sa tabi ng ilog. Habang nagkukuskol siya ng mga damit, napansin niya ang isang bagay na lumulutang sa ibaba ng agos, isang higanteng bangkang hugis peach na inaanod patungo sa kanya. Sa loob nito ay isang sanggol at iniuwi niya ang bata, at pinalaki ito ng mag-asawa na parang sarili nilang anak, pinangalanan itong Makoto. Nang lumaki si Makoto, umalis siya ng bahay upang hanapin ang kanyang tunay na mga magulang at upang tuklasin kung bakit siya iniwan sa ilog. Sa kanyang paglalakbay, nakakita siya ng isang aso sa tabi ng kalsada. Binigyan niya ito ng isang piraso ng dango upang kainin at sa gulat ni Makoto, ang aso ay nagsalita na parang tao. Nagpasalamat ang aso sa kanya at hiniling na samahan siya sa kanyang mga paglalakbay at pumayag naman si Makoto. Naglakbay sila hanggang sa makarating sila sa isang kalapit na nayon. Ibinahagi ni Makoto ang kanyang layunin, gusto niyang hanapin ang kanyang tunay na mga magulang at tumango lang ang aso. Biglang umalangaw ang mga takot na sigaw sa buong nayon. Nagsigawan ang mga tao at isang ghoul ang nagpakita. Tumakbo si Makoto patungo sa mga iyak at natakot siya sa kanyang nakita. Isang ghoul ang lumalamon sa mga taga-nayon at inabot ang isang maliit na bata. Nagmakaawa ang aso kay Makoto na tumakbo, ngunit hinigpitan ni Makoto ang kanyang kapit. Hindi ako maaaring tumakas at hayaang masawi ang isang bata sa harap ko at sumigaw siya sa ghoul na huminto. Tinatitigan siya ng ghoul at sumugod, balak siyang tapusin. Nang inag ang buong katawan ni Makoto sa takot at dumating ang pag-atake ng ghoul. Tumalikod ang aso, tiyak na nasawi na si Makoto. Ngunit pagkatapos ay isang anggel ang kumawala sa lalamunan ni Makoto. Isang kakaibang kapangyarihan ang damaloy sa kanya,
Pinupuno ang kanyang mga paa at kamay ng napakalaking lakas. Gumanti siya ng pag-atake, tinaggal ang ghoul sa isang atake lamang. Lahat ay namangha at ipinagdiwang siya ng mga tao bilang isang bayani. Sa sandaling iyon, nagbago ang mga mata ni Makoto, isang hugis pusong kislap ang nagpakita sa loob nila. Mula sa araw na iyon, nagsimulang tumawag ang mga nayon kay Makoto upang tapusin ang mga ghoul. Nakalimutan niya ang kanyang orihinal na layunin at pinaslang ang bawat ghoul na kanyang nakakasalubong. Sa kalaunan, narating niya ang isla ng hari ng ghoul. Natalo niya ito at pinutol ang kanyang braso at isang bagay ang isinumpa ng hari ng ghoul. Dahil natalo mo ako, hindi na muling magtitipon ang mga ghoul laban sa mga tao. Ngunit mag-ingat ka Makoto, darating ang Kishi para sa iyo. Nagkunwari si Makoto na kalmado, ngunit nanirahan ang takot sa kanyang puso. Sa paghahanap ng kaligtasan, nagtayo siya ng sarili niyang tahanan sa kailaliman ng kagubatan. Nagsanay at naghintay siya para sa ipinangakong si Kishi. Sumunod ang isang buhay na puno ng kalungkutan. Isang gabi, isang ghoul ang lumapit sa kanya hindi para makipaglaban kundi para magmakaawa. Maaari akong magbalat kayo sa gitna ng mga tao at umibig ako sa isang babae. Nagpakasal kami at nagkaroon kami ng anak, ngunit dahil sa aking malagol na ugali, napaslang ko siya ng hindi sinasadya kaya tapusin mo ako bago ko pa mapaslang ang anak ko. Nag-atubili si Makoto, ngunit walang humpay na nagmakaawa ang ghoul. Kalaunan ay pinagbigyan ni Makoto ang kanyang kahilingan at tinapos ang kanyang buhay. Pagkatapos ay nagmadali siyang pumunta sa nayon upang hanapin ang bata. Natagpuan niya ang batang lalaki na nakatali sa isang puno at walang awang sinasaktan siya ng mga taga-nayon. Nagtanong si Makoto, bakit ninyo siya sinasaktan? Sumigaw sila, dahil isa siyang ghoul kaya tingnan mo ang sungay sa ulo niya. Tanong ni Makoto, may sinaktan ba siya sa inyo? Sumigaw ang mga taga-nayon, umalis kayo tatapusin namin siya. Tiningnan ni Makoto ang batang bamulong, nakikiramay ako sa pagkapanganak sa akin. Tumagos ang mga salita sa puso ni Makoto at sumigaw siya sa mga taga-nayon. Mula ngayon, ang batang ito ay nasa ilalim ng aking proteksyon at wala nang ibang gagawa sa kanya muli ng masama. Dinala niya ang bata sa kanyang tahanan sa kagubatan. Pagpasok nila, sinabi ng bata, pagod na akong mabuhay kinamumuhian ako ng lahat. Pakiusap tapusin mo ako at tapusin na ito. Tahimik na tiningnan siya ni Makoto, ayaw mo bang ipaghiganti ang iyong ama? Pagkatapos ay inamin niya, pinaslang ko siya. Iniabot niya sa bata ang kanyang espada kaya kung gusto mong maghiganti tapusin mo ako. Naalala ng bata ang kanyang ama na nakangiti sa kanya. Inihampas niya ang espada, ngunit hindi nito kayang saktan si Makoto. Walang epekto ang kapangyarihan ng ghoul sa katawan ni Makoto. Sabi ni Makoto, mahina ka na ngayon at hindi mo pa ako mapapaslang. Palalakihin kita hanggang sa araw na maging sapat ang iyong lakas para tapusin ako. Nakatitig ang bata, tatapusin kita at ipaghihiganti ko ang aking ama, pagkatapos ay tumalikod at natulog. Pagkaalis ng bata sa silid, lumapit ang aso kay Makoto at tahimik na nagtanong, bakit hindi mo sinabi sa kanya ang totoo? Bakit hindi mo sinabi sa kanya na inutusan ka ng kanyang ama na tapusin siya? Ibinaba ni Makoto ang kanyang tingin, tama na ang paghihirap ng batang iyon. Nawala sa kanya ang kanyang pamilya at mas malala pa sa isang halimaw ang traito sa kanya ng mga tao. Ang buong buhay niya ay puno ng puot at naikuyom niya ang kanyang kamao. Gusto kong ang lahat ng puot na iyon ay ituon sa akin at sa akin lamang, kay sakit ng pusong sakripisyo. Pero hindi natutulog ang bata kaya narinig niya ang bawat salitang pinag-usapan ni na Makoto at ng aso. Mula sa araw na iyon, magkasama na silang namuhay at hindi na naramdaman ni Makoto ang matinding kalungkutan na pumuno sa kanyang buhay noon. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan dahil sa wakas ay dumating na ang Kishi, at narito siya para tapusin si Makoto. Nang maramdaman ni Makoto ang presensya ng Kishi, agad siyang lumapit sa binata. Makinig ka, malumanay niyang sabi. Ano man ang mangyari ngumiti ka at tumawa ka sa harap ng kahirapan. Hanggat ginagawa mo iyan, lagi kitang sasamahan at lagi kitang paprotektahan. Pagkatapos ay umalis siya upang harapin ang Kishi. Malupit ang laban at hiniwa ng Kishi ang braso ni Makoto, pagkatapos ay ang binti nito. Halos hindi na nakahawak si Makoto, ngunit ayaw pa rin niyang mahulog. Gamit ang huling lakas niya, hinawakan niya ang kanyang espada sa pagitan ng kanyang mga ngipin at hiniwa ang mukha ng Kishi,
ngunit tuluyan nang naubos ang kanyang enerhiya, at bumagsak siya sa lupa hindi makagalaw. Samantala, nakatakas ang bata sa mga pagtatangka ng aso na pigilan siya. Sinundan niya ang amoy at nakarating sa larangan ng digmaan para lamang makita si Makoto na nakahiga sa isang lawa ng dugo. Bahagya nang ngumiti si Makoto, talagang dumating ka dito. Lumuhad ang bata sa tabi niya, nanginginig ano ang ginawa niya sa iyo. Bulong ni Makoto, nagsisimula na ang iyong paglalakbay ngayon. Dapat mong matutunang tanggapin ang iyong sarili or hindi ka kailanman makakasama sa iba. Hamiyak ang bata at walang saysay ang buhay kung wala ka. Inabot ni Makoto ang kanyang kamay gamit ang huling kislap ng kanyang lakas. Hanggat tumatawa ka makikita mo ako sa tabi mo at paprotektahan kita. Sa sandaling iyon, damaloy ang kapangyarihan ni Makoto sa katawan ng bata. Pinasiklab ng Kishi ang kanyang buong lakas at pinasabog ang lugar, balak silang tapusin pareho. Ngunit nang hamupa ang alikabok, naglakad ang bata sa gitna ng pagsabog, hawak ang espada ni Makoto. Ang kapangyarihang gol mula sa kanyang dugo ay nagsanib sa kapangyarihang ibinigay sa kanya ni Makoto. At sa isang iglap, pinutol niya ang braso ng Kishi. Bago pa makapagsalita ang Kishi, lumaki at tumalas ang sungay ng batang lalaki, at hiniwa niya ang Kishi sa kalahati. Sa sandaling iyon, gumawa ng desisyon ang batang lalaki. Kukunin niya ang pangalang Makoto, at ay lalaan niya ang kanyang buhay sa pangangaso sa bawat gol na sumire sa mundong ito. Isang bagong determinasyon ang isinilang at isang bagong Makoto ang isinilang.